Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Muli na naman tayong pinagtagpo ng tadhana dito sa ating munting tahanan ng mga kwentong tumatagos sa puso. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, hawak ang inyong paboritong kape, at handa nang damhin ang bawat emosyon ng ating ibabahagi ngayon. Madalas sabihin na ang tunay na pagmamahal ay nasusukat sa dami ng kaya mong tiisin. Sabi nila, ang mabuting asawa ay yung marunong magparaya at manahimik. Pero paano kung ang pagtitiis na yon ay siya na palang pumapatay sa iyong halaga? Paano kung ang taong akala mo ay kakampi mo sa habang buhay ay siya palang unang dudurog sa iyong pagkatao? Ang tunog ng nababasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong dining area ng Villa Paraiso. Hindi dahil sa pagkakadula, kundi dahil sa panginginig ng mga kamay ni Sinag habang inaayos ang huling plato sa mesa. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kabog ng kanyang dibdib. Ito ang gabi. Ito ang 3 anibersaryo nila ni Hangin. Sa loob ng 3 taon, nasanay na si Sinag na siya ang laging nagbibigay, laging umuunawa, at laging naghihintay. Pero ngayong gabi, umaasa siyang magbabago ang lahat. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng malaking orasan. Suot niya ang isang simpleng bestidang puti. Luma na ito. Pero ito ang paborito ni Hangin noong nililigawan pa lang siya nito. Walang alahas, walang makapal na make-up. Tanging ang pag-asa sa kanyang mga mata ang nagsisilbing palamuti. 7:00 na ng gabi. Nakahanda na ang kare-kare, ang paboritong ulam ng kanyang asawa, at ang espesyal na dessert na siya mismo ang gumawa. Ang Villa Paraiso, na may matataas na kisame at mamahaling chandelier, ay tila napakatahimik. Masyadong malaki para sa isang babaeng pakiramdam, ay unti-unting lumiliit ang espasyo sa puso ng kanyang asawa. Bumukas ang malaking pinto sa entrada. Agad na nabuhay ang dugo ni Sinag. Mabilis siyang nagpunas ng kamay sa kanyang apron at sinalubong ang mga bagong dating. "Hangin, Mama. Nandito na kayo." Bati niya. Pilit na pinasasigla ang boses kahit napagod na siya sa maghapong pagluluto. Pero walang ngiti ang sumalubong sa kanya. Unang pumasok si Doña Biyaya. Gaya ng dati, balot ito ng mamahaling alahas na tila babibigay na ang leeg sa bigat ng kwintas. Ang tingin nito kay Sinag ay parang nakakita ng basahan na nakakalat sa gitna ng palasyo. "Ang init!" Reklamo ni Doña Biyaya sabay hagis ng kanyang bag sa sofa na parang may sariling katulong na pupulot nito. "Sinag, bakit hindi mo binuksan ang aircon sa buong bahay? Gusto mo ba kaming matunaw sa init?" "Pasensya na po, Ma. Tinitipid ko po kasi ang kuryente. Medyo malaki na po ang bill natin noong nakaraang." "Tigil-tigilan mo ako sa pagiging kuripot mo." Putol ng biyanan niya. "Wala kang ambag sa bahay na ito, kaya wala kang karapatang magdikta kung paano gagamitin ang kuryente ng anak ko." Napayu ko si Sinag. Wala akong ambag. Kung alam lang nila. Kung alam lang nila kung saan nanggagaling ang perang ipinambabayad sa luho nila buwan-buwan. Sa likod ng kanyang biyenan, pumasok si Hangin. Ang lalaking minahal niya ng higit sa sarili. Pero sa gabing ito, hindi man lang ito tumingin sa kanya. Diretso ang tingin nito sa mesa, parang nandidiri sa nakahaing pagkain. "Hangin, happy anniversary!" Mahinang bati ni Sinag, akmang hahawakan ang braso ng asawa. Pero umiwas si Hangin. Sa halip na yakap, isang brown envelope ang inilapag niya nang padabog sa gitna ng lamesa, sa ibabaw mismo ng niluto niyang kare-kare. Natigilan si Sinag. "Ano to?" "Buksan mo." Malamig na utos ni Hangin. Ang boses niya ay parang hangin sa gabi. Malamig. Tumatagos sa buto. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Sinag ang envelope. Binuksan niya ito. Petition for annulment. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Sinag. Ang mga letra sa papel ay lumalabo dahil sa namumuong luha sa kanyang mga mata. "Hangin, bakit?"
Halos pabulong na tanong niya. Anibersaryo natin ngayon. Bakit ito ang regalo mo sa akin? Dahil tapos na, Sinag. Sagot ni Hangin. Walang bahid ng emosyon. 3 taon. 3 taon na tayong kasal, pero wala kang naibigay sa akin kundi malas. Simula nang pumasok ka sa pamilyang ito, pabagsak ng pabagsak ang kumpanya. Malas? Tumawa ng mapait si Sinag. Tumutulo na ang luha. Ako ang nag-aasikaso ng lahat dito, Hangin. Ako ang nagluluto, naglilinis, nagtitipid para sa inyo. Iyan ang problema sa iyo sigaw ni Doña Biyaya. Pangkatulong lang ang alam mo. Ang kailangan ng anak ko ay asawang may silbi. Asawang kayang isalba ang negosyo namin, hindi yung nagbibilang ng butil ng kanin. Bago pa makasagot si Sinag, may narinig silang tunog ng takong ng sapatos mula sa pinto. Click, clack, click, clack. Isang babae ang pumasok. Maganda. Balot ng designer clothes at amoy na amoy ang mamahaling pabango na halos sumapaw sa amoy ng pagkain. Si Marikit. Hindi makapaniwala si Sinag. Kilala niya ito. Ito ang babaeng laging kamiting kuno ni Hangin nitong mga nakaraang buwan. Buong kumpiyansang lumapit si Marikit kay Hangin at kumapit sa braso nito na parang linta. Tiningnan niya si Sinag mula ulo hanggang paa at ngumisi ng nakakaloko. Hi Sinag! O bakit parang gulat na gulat ka? Malambing ngunit may lason na bati ni Marikit. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Nanggigil na tanong ni Sinag. Tumingin siya kay Hangin, nagmamakaawa. Hangin, sa harap ko ba talaga? Sa bahay natin. Huwag mong ituro ang bisita ko. Sigaw ni Doña Biyaya. Lumapit ang matanda kay Marikit at hinawakan ito sa balikat na parang isang tropeo. Si Marikit ang sagot sa mga dasal namin, Sinag. Siya ang anak ng may-ari ng malaking construction firm sa Davao. Siya ang mag-i-invest para isalba ang Mondragon Builders. Napatingin si Sinag kay Marikit. Nakita niya ang pagmamayabang sa mga mata nito. Construction firm sa Davao? Parang may mali. Ang pamilya ni Sinag ang may hawak ng halos lahat ng malalaking proyekto sa Mindanao at wala siyang narinig na apelyidong konektado kay Marikit. Kaya niyang magbigay ng 50 million pesos bukas na bukas din? Pagpapatuloy ni Hangin. Sa wakas ay tumingin na kay Sinag. Ikaw, Sinag, anong kaya mong ibigay? Kare-kare? Pagmamahal? Hindi nakakabayad ng utang ang pagmamahal mo. Parang sinaksak ng paulit-ulit ang puso ni Sinag. Ang lalaking minahal niya. Ipinagpalit siya dahil sa pera. Ipinagpalit siya sa isang pangako ng salapi. Hangin, asawa mo ako. Humahagulgol na, sabi ni Sinag. Lumapit siya at lumuhod sa harap ni Hangin, niyakap ang mga binti nito, na wala na ang kanyang dignidad. Huwag naman ganito. Kaya nating solusyonan to. Huwag mo akong itapon na parang basura. Bitawan mo ako. Sigaw ni Hangin at tinabig siya. Dahil sa lakas ng tulak na paupo si Sinag sa sahig, tumama ang siko niya sa kanto ng mesa, dahilan para mahulog ang vase na may mga rosas. Mga rosas na siya mismo ang bumili para sa sarili niya kanina. Nabasag ang vase, kalat ang tubig at bubog sa sahig. Napaka-clumsy talaga. Iritadong sigaw ni Marikit, na kunwaring nagulat at nagtago sa likod ni Hangin. Honey, paalisin mo na nga yan. Nakakasira ng mood. Dahan-dahang tumayo si Sinag, hindi alintana ang hapdi ng sugat sa kanyang siko. Tumingin siya kay Doña Biyaya. Ma, 3 taon ko kayong pinagsilbihan. Pak! Isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Sinag. Napalingon siya sa lakas ng impact. Ramdam niya ang init at pamamanhid ng kanyang mukha. Huwag mo akong mamama! Nang gagalaiting sigaw ni Doña Biyaya. Wala akong manugang na hampas lupa. 3 taon kaming nagtiis sa'yo. 3 taon kong kinahihiya sa mga amiga ko na ang asawa ng anak ko ay walang pedigree, walang pangalan.
Ngayong nandito na si Marikit, wala ka ng lugar dito? Hinawakan ni Sinag ang kanyang pisngi. Ang sakit ay hindi sa balat, kundi sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya kay Hangin. Umaasang ipagtatanggol siya nito. Pero nakita niya si Hangin na inaalos si Marikit. Tila ba ito ang nasaktan at hindi siya? Sa sandaling iyon, may namatay sa loob ni Sinag. Ang Sinag na martir. Ang Sinag na mapagbigay. Ang Sinag na tanga sa pag-ibig. Pinunasan niya ang luha sa kanyang mga mata. Tumayo siya ng tuwid, sa kabila ng nanginginig niyang mga tuhod. Pirmahan mo ang papel, Sinag, sabi ni Hangin, hindi makatingin ng diretso. At umalis ka na. Oo nga, gatong ni Doña Biyaya. Lumapit ang matanda sa kanya, halos iduldol ang mukha sa kanya. Binibigyan kita ng 24 oras. 24 hours! Hakutin mo ang mga basahan mong damit at lumayas ka sa pamamahay ng anak ko. Dahil kung hindi, ipapakaladkad kita sa mga guard palabas ng Villa Paraiso. Katahimikan. Tanging ang tunog ng aircon na hindi binuksan kanina ang naririnig. Dahan-dahang inangat ni Sinag ang kanyang mukha. Wala na ang luha. Wala na ang pagmamakaawa. Ang mga matang kanina ay puno ng pagsuyo. Ngayon ay kasing lamig na ng yelo. Tinitigan niya si Hangin, pagkatapos ay si Doña Biyaya, at huli ay si Marikit. Sigurado kayo? Tanong ni Sinag. Ang boses niya ay mahina, pero may diin na nagpatindig ng balahibo sa batok ni Hangin. Sigurado kayong gusto ninyo akong paalisin sa pamamahay na to? Bingi ka ba? Sagot ni Doña Biyaya. Oo, layas, ngayon din. Humugot ng malalim na hininga si Sinag. Kinuha niya ang ballpen sa mesa. Walang pag-aalinlangan. Pinirmahan niya ang annulment papers. Scritch, scratch. Ang tunog ng ballpen sa papel ay parang hudyat ng isang pagtatapos at isang madilim na simula. Padabog niyang ibinagsak ang ballpen. Sige, sabi ni Sinag. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ngumiti siya. Pero hindi itong ngiti ng saya. Ito ay ngiti ng isang taong alam ang katapusang hindi pa nakikita ng mga kaaway niya. Aalis ako. Pero tandaan ninyo ang gabing ito dahil ito ang huling gabi na matutulog kayo ng mahimbing. Tinalikuran niya sila at naglakad paakyat ng hagdan. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat tapak ay may baon na sumpa. Saan ka pupunta? Sigaw ni Doña Biyaya. Hindi sumagot si Sinag. Pumasok siya sa kwarto at isinara ang pinto. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa ilalim ng unan at nagdial ng isang numero na 3 taon na niyang hindi tinatawagan. Nagring ng 2 beses bago may sumagot sa kabilang linya. Isang boses ng matandang lalaki, baritono at makapangyarihan. Hello anak, napatawag ka? Huminga ng malalim si Sinag. Pinipigilan ang paggaralgal ng boses. Pa, sabi niya, habang nakatingin sa malaking litrato ng kasal nila ni Hangin na nakasabit sa dingding. Tama ka. Tama ka sa lahat ng sinabi mo noon. Anong ibig mong sabihin, Sinag? Nag-aalalang tanong ng ama. Hinawakan ni Sinag ang frame ng litrato at marahas itong hinila mula sa pako. Bumagsak ito sa sahig at nabasag ang salamin. Pagod na akong maglaro ng bahay-bahayan pa. Malamig na wika ni Sinag. Kunwari ay mahirap ako. Kunwari ay wala akong kapangyarihan. Tapos na ang palabas. Ihanda mo ang legal team. Ihanda mo ang board of directors. Tumingin siya sa bintana, kung saan tanaw ang malawak na hardin ng Villa Paraiso. Babawiin ko na ang lahat. Mabigat. Iyon ang nararamdaman ni Hangin habang nakaupo sa head of the table. Ang kare-karing niluto ni Sinag ay nasa harapan pa rin niya, lumalamig, namumuo ang sebo, parang ang pagsasama nila na unti-unti nang tumitigas at nawawalan ng init. Sa kabilang dulo ng mesa, naroon si Marikit at ang kanyang ina, si Doña Biyaya. Nagtatawanan sila, nagbubulungan at umiinom ng wine na para bang walang katatapos lang na dilubyo sa pamamahay na ito.
Cheers to the new beginning! Masiglang bati ni Marikit sabay angat ng kanyang baso. Ang tunog ng kristal ay matinis sa pandinig ni Hangin. Honey, bakit hindi ka umiinom? Di ba dapat masaya ka? Finally, mawawala na ang malas sa buhay mo. Pilit nang ngumiti si Hangin. Oo, masaya ako. Pero sa totoo lang, parang may bumabara sa lalamunan niya. Ang imahe ni Sinag, nakaluhod, umiiyak, at yung tunog ng sampal ni Mama sa mukha nito ay paulit-ulit na nagpi-play sa utak niya. Hayaan mo na yang si Sinag, anak, sabi ni Doña Biyaya habang humihiwa ng steak na ipinaluto niya sa katulong matapos isnaban ang kare-kare. Drama queen talaga ang babaeng yon. Akala niya, hahabulin natin siya? Ha! Good riddance. Ngayong nandito na si Marikit at ang investment ng pamilya niya, aangat na ulit ang Mondragon Builders. Tama po kayo, tita. Pagsang-ayon ni Marikit, sabay himas sa braso ni Hangin. Honey, don't worry. Bukas na bukas, ipapatransfer ko na ang initial fund. Siguro naman enough na ang 20 million para sa startup costs ng new project. Nagliwanag ang mukha ni Doña Biyaya. 20 million? Naku, napakalaking tulong niyan, Hija. Nakikita mo na ba, Hangin? Ito ang babaeng nararapat sa'yo. Hindi tulad ng isa dyan, na barya-barya lang ang naiaambag. Tumango si Hangin. Salamat, Marikit. Malaking bagay to. Oo, kailangan niya ang pera. Kailangan niya ang koneksyon. Ito ang tama, di ba? Negosyante siya. Kailangan niyang maging praktikal. Si Sinag... Mabait si Sinag, oo. Masarap magluto, maasikaso. Pero sa mundo ng negosyo, hindi nakakabayad ng utang sa bangko ang kare-kare at pagmamahal. Pero bakit hindi siya mapakali? Excuse me, paalam ni Hangin. Tumayo siya ng biglaan. Aakyat lang ako. Check ko lang kung nakaalis na siya. Bilisan mo, pahabol ni Doña Biyaya. Siguraduhin mong wala siyang itatakas na gamit natin. Umakyat si Hangin sa second floor. Habang papalapit siya sa master bedroom, inaasahan niyang maririnig ang hagulgol ni Sinag. Inaasahan niyang makikita niya itong nagmamakaawa pa rin. Ayaw umalis. Kapit tuko sa kakanya. Inihanda na niya ang sarili sa isa na namang eksena ng iyakan. Inihanda na niya ang mga linyang sasabihin, Sinag, intindihin mo na lang ako o kaya para naman ito sa future ng pamilya. Pero pagbukas niya ng pinto, katahimikan ang sumalubong sa kanya. Nakabukas ang mga ilaw. Ang kwarto na dati ay puno ng amoy ng lavender na paborito ni Sinag. Ngayon ay amoy luma at walang buhay. Nasa gitna ng kwarto si Sinag. Hindi ito umiiyak. Walang luha sa mga mata nito. Nakasuot na ito ng simpleng maong at t-shirt. Sa paanan nito ay 2 lumang maleta at isang bayong. Bayong? Doon ba nito ilalagay ang mga gamit? Aalis ka na? Tanong ni Hangin. Naisip niya agad na ang tanga ng tanong niya. Hindi sumagot si Sinag. Patuloy lang ito sa pagtutupi ng mga damit, mga simpleng damit na nabili sa Tiangge. Lumapit si Hangin sa walk-in closet. Binuksan niya ito. Halos walang nabawas. Naiwan doon ang mga mamahaling damit na binili ni Hangin para sa mga corporate events. Kahit bihirang suotin ni Sinag. Ang mga sapatos, ang mga bag na regalo niya tuwing Pasko. Bakit hindi mo kinuha yung mga regalo ko? Tanong ni Hangin. Medyo naiirita. Sa'yo naman yan. Binigay ko na yan. Huminto si Sinag sa pagtutupi. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mukha niya ay blangko, parang isang maskara ng yelo. Hindi ko kailangan ng mga bagay na galing sa taong hindi marunong magpahalaga sa akin. Mahinang sagot ni Sinag. Napataas ang kilay ni Hangin. Wow, choosy ka pa? Saan ka pupunta, Sinag? Wala kang pera. Wala kang pamilya dito sa Maynila. Ang mga magulang mo sa probinsya, ano namang maitutulong nila sa'yo? Mangingisda lang sila, di ba? Hindi sumagot si Sinag. Isinara niya ang zipper ng kanyang luma at sira-sirang maleta.
Zip! Ang tunog ay parang paghihiwalay ng kanilang mundo. Lumapit si Hangin sa kanya. Inilabas ang wallet at kumuha ng isang makapal na bundle ng pera. Oh, inabot ni Hangin ang pera. Tulong ko na to. Pang-upa mo ng kwarto o pamasahe pa uwi sa probinsya. Huwag mong sabihing masama akong asawa. Tiningnan lang ni Sinag ang pera. Pagkatapos, tumingin siya sa mga mata ni Hangin. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng kilabot si Hangin. Iba ang tingin ni Sinag. Dati, ang mga matang yon ay laging malambot, laging sumasamba sa kanya. Ngayon, para siyang tinitingnan ng isang estranghero o mas masahol pa, para siya ng isang insekto na kinakasuklaman nito. Itago mo yan, Hangin, sabi ni Sinag. Kakailanganin mo yan. Mas kailangan mo yan kaysa sa akin. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Hangin. Ako? Mawawalan? Mayaman kami, Sinag, at lalo pa kaming yayaman ngayon. Hindi na sumagot si Sinag. Binitbit niya ang bayong sa kanang kamay at hinila ang maleta sa kaliwa. Naglakad siya palapit sa bedside table. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa, ang wedding ring nila. Isang simpleng gintong singsing. Dahan-dahan, maingat. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa. Ting. Maliit na tunog, pero parang kampana sa tenga ni Hangin. Hangin! Tawag ni Sinag. Hindi lumilingon habang nasa may pinto na. Ano? Sabi mo kanina, wala akong naibigay sa'yo kundi malas. Wika ni Sinag. Ang boses niya ay kalmado, pero puno ng kapangyarihan. Simula sa gabing ito, ibinabalik ko na sa'yo ang lahat ng swerte na inaakala mong sa'yo. Sana kayanin mo ang bigat kapag wala na ako. Ang drama mo talaga. Sigaw ni Hangin para pagtakpan ng kaba sa dibdib niya. Umalis ka na nga at huwag ka nang babalik kapag nagutom ka. Lumabas si Sinag ng kwarto. Hindi na siya lumingon. Sinundan siya ng tingin ni Hangin. Narinig niya ang mga yabag ni Sinag sa hagdan. Narinig niya ang matinis na tawa ni Marikit mula sa baba. O ayan na pala ang ex-wife. Narinig niyang sigaw ni Marikit. Bye girl! Don't worry. Aalagaan ko ang asawa mo. Better than you ever did. Lumayas ka na. Shoo! Sigaw naman ni Doña Biyaya. Hinihintay ni Hangin na sumagot si Sinag. Hinihintay niyang lumaban ito. Pero wala. Tahimik lang. Naglakad si Hangin papunta sa veranda ng kwarto. Mula dito, tanaw ang gate ng Villa Paraiso. Gusto niyang makita ang huling pag-alis ni Sinag. Gusto niyang makita itong maglakad sa madilim na kalsada para ma-justify niya sa sarili niya na tama ang desisyon niya. Nakawawa si Sinag kung wala siya. Nakita niya si Sinag na lumabas ng malaking gate. Hila-hila ang maleta. Madilim sa labas. Umaambon. Perfect scene para sa isang talunan. Yan. Bulong ni Hangin sa sarili. Humihigop ng hangin para palakasin ang loob. Yan ang bagay sa'yo, ang maglakad sa putikan. Pero biglang may nangyari na hindi inaasahan ni Hangin. Sa halip na magpara ng tricycle o maglakad papunta sa sakayan ng jeep, huminto si Sinag sa tapat ng poste ng ilaw. Tumayo siya ng tuwid, hindi alintana ang ambon. Mula sa kadiliman ng kalsada, biglang may mga ilaw na bumutas sa gabi. Silaw na silaw si Hangin. Isang convoy, hindi lang basta sasakyan. Isang convoy ng 3 itim na luxury SUV, mga sasakyang mas mahal pa kaysa sa kotseng ginagamit ni Hangin, ang huminto sa tapat ni Sinag. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto. Mula sa gitnang sasakyan, lumabas ang isang lalaking nakauniforme ng chauffeur at may kasamang bodyguard na may hawak na payong. Mabilis na pinayungan ng bodyguard si Sinag. Ang driver naman ay yumuko. Isang malalim na pagpupugay bago kinuha ang sira-sirang maleta at bayong ni Sinag na parang mga ginto ang laman nito. Ano to? Nabulong ni Hangin. Napahawak siya sa railings ng beranda.
Sino yan? Grab car ba yan? Pero alam niyang hindi. Walang grab na may bodyguard. Walang grab na ganun kagalang. Nakita niyang may sinabi si Sinag sa driver. Tumango ang driver. Pagkatapos, bago sumakay, tumingala si Sinag. Kahit malayo at madilim, pakiramdam ni hangin ay nagtama ang kanilang paningin. At sa ilalim ng liwanag ng poste, nakita niya ang isang nangiti sa labi ni Sinag. Hindi ngiti ng isang basurang itinapon, kundi ngiti ng isang reyna na pauwi na sa kanyang kaharian. Pumasok si Sinag sa sasakyan, isinara ang pinto. At sa isang iglap, humarurot ang convoy palayo. Iniwan si hangin na nakatunganga sa veranda. Basang-basa ng ambon at biglang nilalamig. Nanginginig ang kamay na napahawak si hangin sa kanyang dibdib. Ang yabang na nararamdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang mabigat na tanong na ngayon lang pumasok sa isip niya. Sino ka ba talaga, Sinag? Isang buwan. 30 araw na ang lumipas mula nang iwan ni Sinag ang Villa Paraiso. 30 araw na ang nakalipas mula nang talikuran niya ang babaeng dating nagmamakaawa sa sahig para lang sa kakarampot na pagmamahal. Sa loob ng isang buwan, maraming nagbago. Pero sa conference room ng Mondragon Builders, tila nanatili ang lumang hangin. Mabigat, mainit at puno ng kasinungalingan. 11:00 na ng umaga. Nakaupo ang mga board members sa paligid ng mahabang mahogany table. Ang bawat isa sa kanila ay hindi mapakali. Panay ang tingin sa kani-kanilang mga relo. Nagbubulungan na parang mga bubuyog na natataranta bago bumagyo. Sa kabisera, nakaupo si Hangin. Ang dating makisig na mukha ng kanyang asawa. Dating asawa, ngayon ay bakas, ang puyat at stress. Ang kanyang kurbata ay medyo maluwag. At ang kanyang mga daliri ay walang tigil sa pagtambol sa mesa. Tok, tok, tok. Hangin! Bulong ni Doña Biyaya na nakaupo sa kanan nito. Kahit sa gitna ng krisis, hindi nawawala ang kayabangan sa postura ng matanda. Sigurado ka bang darating niyang investor na sinasabi mo? Kanina pa tayo naghihintay. Ang mga matatandang to, nagrereklamo na. Darating siya, ma. Sagot ni Hangin, bagaman halata sa boses nito ang pagdududa. Siya ang representative ng SV Holdings. Sila ang bumili ng lahat ng utang natin sa bangko. Kung hindi sila sisipot, bukas na bukas din, foreclosed na ang building na to. Napatingin si Hangin sa kaliwa niya kung saan nakaupo si Marikit. Ang babaeng ipinalit niya kay Sinag ay abala sa pag-aayos ng kanyang lipstick gamit ang screen ng cellphone. Marikit, mariing tawag ni Hangin. Akala ko ba na-transfer na ng daddy mo ang funds? Bakit tumalbog ang cheque kahapon? Napahiya ako sa supplier. Ibinaba ni Marikit ang cellphone at ngumuso. Honey naman, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? International transfer yon. Alam mo naman ang bangko ang daming red tape. Tsaka nasa cruise si daddy sa Europe, mahina ang signal. Don't stress yourself, okay? Darating din yon. Darating? Kailan? Gigil na tanong ni Hangin. Kapag nasa kangkungan na tayo. Huwag mong sigawan ang girlfriend mo, Hangin. Saway ni Doña Biyaya. Ginagawa ni Marikit ang lahat. Yung investor na hinihintay natin, nasaan? Baka naman pinaglalaruan lang tayo niyan. Sa labas ng conference room, nakatayo si Sinag. Rinig na rinig niya ang usapan sa loob. Ang glass wall ay may blinds, pero ang boses ng mga taong dating umapi sa kanya ay tumatagos kahit sa pinakakapal na pader. Napangiti si Sinag. Hindi ito ang nangiti ng dating Sinag na mahiyain. Ito ay ngiti ng isang manlalaro na hawak ang lahat ng alas. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa refleksyon ng salamin. Wala na ang bestidang luma. Wala na ang apron na amoy mantika. Ngayon, suot niya ay isang custom-made white power suit na yakap ang kanyang kurba. Gawa ng sikat na designer sa Paris. Ang kanyang buhok na dati ay laging nakapusod ng messy bun. Ngayon ay nakalugay sa malalaking alon na umaabot hanggang balikat. Sa kanyang leeg,
ay isang simpleng kwintas, pero ang diamond pendant nito ay nagkakahalaga ng mas mahal pa sa kotse ni Marikit. Ma'am Miss Valderrama, tawag ng kanyang assistant na si Kara. Ready na po ba kayo? Huminga ng malalim si Sinag, hindi dahil sa kaba, kundi para namnamin ang sandali. Yes, Kara, sagot ni Sinag. Ang boses niya ay buo, malinaw, at puno ng awtoridad. Let's end their misery. Or better yet, let's start it. Tumango si Kara at binuksan ang malaking pinto ng conference room. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpatigil sa lahat ng ingay sa loob. Lahat ng mata, mula sa mga board members, kay Hangin, kay Doña Biyaya at kay Marikit, ay sabay-sabay na napalingon sa entrada. Pumasok si Sinag. Click, clack, click, clack. Ang tunog ng kanyang red-soled stilettos sa marmol na sahig ay parang countdown ng isang bomba. Naglakad siya ng dahan-dahan, bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Ang amoy ng kanyang pabango, isang mixture ng vanilla at musk na nagpapahiwatig ng kapangyarihan, ay agad na pumuno sa kwarto. Tinatalo ang amoy ng takot at pawis ng mga naroon. Noong una, hindi siya nakilala ni Hangin. Nakakunot ang noo nito. Tila tinatantya kung sino ang magandang babaeng pumasok. Nakita ni Sinag ang paghanga sa mga mata nito bago ang pagkilala. Pero nang tanggalin ni Sinag ang kanyang designer sunglasses, narinig niya ang singhap ng buong kwarto. Nanlaki ang mga mata ni Hangin. Nahulog ni Doña Biyaya ang hawak niyang ballpen. Si Marikit naman ay napanganga, napatigil sa pagnguya ng chewing gum. Magandang umaga, bati ni Sinag. Ang boses niya ay malamig, parang aircon na nakatodo sa pinakamababang temperatura. Pasensya na kung nalate ako. Masyadong heavy ang traffic ng mga problema niyo. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Sinag, nauutal na banggit ni Hangin. Tumayo ito ng dahan-dahan, parang nakakita ng multo. Anong ginagawa mo dito? Sinag! Tili ni Doña Biyaya. Agad na nag-init ang ulo ng matanda. Tumayo ito at dinuro si Sinag. Ang kapal din ng mukha mong magpakita dito. Anong ginagawa mo? Nag-apply ka ba bilang janitress? O baka naman sinusundan mo ang anak ko para magmakaawa ulit? Hindi sumagot si Sinag. Tiningnan lang niya ang daliri ni Doña Biyaya na nakaturo sa kanya. Tiningnan niya ito na parang isang dumi sa kuko. Guard! Sigaw ni Doña Biyaya. Paalisin ang babaeng to. Trespassing to. Security. Bumukas ulit ang pinto, pero hindi security guard ang pumasok. Pumasok ang head ng legal department ng kumpanya, kasunod ang sekretary ni Hangin na namumutla. Ma'am Biyaya, Sir Hangin? Nanginginig na sabi ng abogado. Siya po ang bisita natin. Natigilan si Doña Biyaya. Ano? Nababaliw ka na ba, attorney? Si Sinag yan, ang palamuning asawa ng anak ko. Correction, Doña Biyaya. Putol ni Sinag. Naglakad siya palapit sa kabisera ng mesa, sa pwesto kung saan nakatayo si Hangin. Ex-wife. At hindi ako nandito para sa family reunion. Tumingin si Sinag kay Hangin. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng kalituhan at pagsisisi? Hindi. Takot iyon. Takot na makita ang pagbabago sa babaeng dating kaya niyang paikutin sa palad niya. Excuse me, sabi ni Sinag kay Hangin. That's my seat. Sa seat mo? Naguguluhang tanong ni Hangin. Yes, sagot ni Sinag. Sabay senyas kay Kara. Inabot ni Kara ang isang folder kay Hangin. Kinuha ito ng lalaki. Nanginginig ang mga kamay habang binubuksan. Hangin, what is this? Tanong ni Marikit. Nakasilip sa folder. Biglang kinabahan. Basahin mo ng malakas, Mr. CEO. Utos ni Sinag. Hindi pakiusap, kundi utos. Napalunok si Hangin. SV Holdings, Sinag Valderrama Holdings, has acquired 60% of the total debt of Mondragon Builders and hereby exercises the right to convert debt to equity.
making her the majority shareholder and new chairman of the board. Binitawan ni Hangin ang papel. Parang nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at napaupo siya, hindi sa kabisera, kundi sa bakanting upuan sa gilid. Napasinghap ang mga board members. Agad na nagbago ang ihip ng Hangin. Ang mga matatandang negosyante na kanina ay yamot, ngayon ay tumatango-tango at ngumingiti kay Sinag, tila mga asong nais magpaamo sa bagong amo. Imposible yan, sigaw ni Doña Biyaya. Peke yan. Saan ka kukuha ng pera, Sinag? Pambili nga ng isda sa palengke, hinihingi mo pa sa anak ko noon. Umikot si Sinag sa mesa at huminto sa tapat ni Doña Biyaya. Inilapit niya ang kanyang mukha sa matanda. Doña Biyaya, malumanay na simula ni Sinag, pero may diin ang bawat salita. Sa loob ng 3 taon, inakala niyo na kaya ko kayong tiisin dahil wala akong choice. Inakala niyo na mahirap ako kaya ako nagpapakumbaba. Ang hindi niyo alam, ang bawat proyekto na nakuha ng kumpanyang to, ako ang nag-aproba sa likod ng mga dummy companies. Ang bawat loan na na-approve kahit bagsak ang credit standing nyo, pamilya ko ang pumirma. Lumingon siya kay Hangin. Hindi ako palamunin, Hangin. Ako ang nagpapakain sa inyo. Katahimikan ulit. Mas malalim. Mas masakit. Tumingin si Sinag kay Marikit na ngayon ay namumutla na sa sulok. Pilit na nagtatago sa likod ng kanyang Louis Vuitton bag na malamang ay peke rin. At ikaw, baling ni Sinag kay Marikit. Ang investor nyo, nasaan na ang 50 million? Baka naman kailangan mo ng tulong magbilang? Dahil dala ko ang tseke ko ngayon. Cash? Ibinagsak ni Sinag ang isang makapal na envelope sa mesa. Ang tunog nito ay parang sampal sa kanilang lahat. Umupo si Sinag sa kabisera, sa silyang inupuan ni Hangin kanina. Inikot niya ang swivel chair para harapin silang lahat. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa mesa at pinagsalikop ang mga daliri, tulad ng isang tunay na boss. Tiningnan niya isa-isa ang mga mukha ng kanyang pamilya noon. Nakita niya ang takot, ang kahihiyan, at ang gulat. Ang sarap sa pakiramdam. So panimula ni Sinag, ang boses ay puno ng business-like professionalism na may halong sarkastiko. Welcome to the new Mondragon Builders. Or should I say, Valderrama Builders? Tumingin siya ng diretso sa mata ni Hangin. Hello, Doña Biyaya. Hello, Marikit. Hello, Mr. Ex-Husband. Mukhang gulat na gulat kayo na makita ang pinakamalaking pinagkakautangan ninyo. Ngumiti siya. Isang ngangiti na hindi umaabot sa mata. Start the meeting? Masikip. Parang biglang lumiit ang sukat ng conference room. Pakiramdam ni Hangin. Unti-unting nauubos ang hangin sa loob. At ang kaisa-isang taong nakakahinga ng maluwag ay ang babaeng nakaupo sa pwesto niya. Sa pwestong dapat ay sa kanya. Nakatingin siya kay Sinag. Hindi mali. Hindi ito ang Sinag na kilala niya. Ang Sinag na kilala niya ay nakapambahay, amoy sibuyas, at laging nakayuko kapag kinakausap. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay nakasuot ng mamahaling suit, matalimang tingin, at hawak ang leeg nilang lahat. Nanuyo ang lalamunan ni Hangin. Gusto niyang magsalita, gusto niyang bawiin ang kontrol, pero parang naglu ang puweta niya sa visitor's chair. Fake news! Ang matinis na sigaw ni Doña Biyaya ang bumasag sa katahimikan. Tumayo ang ina ni Hangin, nanginginig ang daliri, habang nakaturo kay Sinag. Ang mukha nito ay pinaghalong pula ng galit at puti ng takot. Huwag kayong maniwala sa babaeng yan, baling ni Doña Biyaya sa mga board members. Kilala ko ang pagkatao niyan, wala yang pera. Anak lang yan ng mangingisda. Sigurado ako, peke ang mga dokumentong yan. O baka naman. Tumigil sandali si Doña Biyaya at ngumisi ng nakakaloko. Tila nakahanap ng butas. O baka naman may nahanap kang sugar daddy, Sinag. Ha? Iyan ba ang totoo? Ibinenta mo ang sarili mo sa kung sinong matandang mayaman para lang makapaghiganti sa amin? Napatingin si Hangin kay Sinag.
Sa isip niya, biglang nagkaroon ng sense ang lahat. Oo nga, imposibleng mayaman si Sinag. 3 taon silang nagsama. Alam niya ang amoy ng kahirapan. Kung may pera ito ngayon, siguro nga galing sa masama. Agad na kumapit si Hangin sa teoryang yon. Mas madaling tanggapin na pokpok ang asawa niya kaysa tanggaping mas magaling at mas mayaman ito sa kanya. Totoo ba yon, Sinag? Tanong ni Hangin. Pilit na ibinabalik ang tapang sa boses niya. Sa bagay, ano nga bang alam mo sa pagpapatakbo ng kumpanya? Ang alam mo lang naman ay magluto at maglinis. Sinong sponsor ang nasa likod mo? Ilabas mo siya. Sa gilid nakita ni Hangin na tumangutango si Marikit. Oo nga. My God, ang cheap. Gumamit ng ibang lalaki para magkapera. Honey, don't worry. Ipapatawag ko ang lawyers ni Daddy. Ipapahuli natin siya for fraud. Inasahan ni Hangin na mapipikon si Sinag. Inasahan niyang tatayo ito, iiyak, at dedepensahan ang sarili gaya ng dati. Pero tumawa lang si Sinag, isang mahina at malamig na tawa na nagpataas ng balahibo ni Hangin. Sugar Daddy? Ulit ni Sinag, habang dahan-dahang tumatayo. Funny. Kasi sa pagkakaalam ko sa ating dalawa, Hangin, ikaw ang may inaalaga ang sugar baby na wala namang pera. Sinulyapan ni Sinag si Marikit na biglang namutla at nag-iwas ng tingin at tungkol sa paratang ninyo. Naglakad si Sinag papunta sa projector screen. Kinuha niya ang remote at pinindot ito. Beep! Bumaba ang white screen at nagliwanag ang projector. Tumambad sa kanilang lahat ang isang serye ng bank statements at transaction records. Hindi lang basta mga numero. Ito ang mga petsa na hinding-hindi makakalimutan ni Hangin. Ang mga petsa kung saan akala niya ay katapusan na ng kumpanya. February 14, 23. Basa ni Sinag. Ang laser pointer ay nakatutok sa unang date. Na-hold ang sweldo ng mga empleyado. Muntik nang magwelga ang unyon. Biglang may pumasok na 5 million pesos galing sa isang anonymous donor under SV Holdings. Napalunok si Hangin. Tandang-tanda niya yon. Umuwi siyang lasing noon at si Sinag ang nag-alaga sa kanya habang yak siya ng yak dahil akala niya ay makukulong siya. October 30, 24. Lipat ni Sinag sa sunod na slide. Supplier issue. Walang semento. Tigil ang construction. SV Holdings ulit ang nagbayad ng 12 million pesos direct to supplier. Isa-isa. Parang mga bala ng baril na tumatama sa dibdib ni Hangin ang bawat slide. August 15, ngayong taon. Tax evasion case na muntik ng ikasara ng kumpanya. Settlement fee? 8 million, paid by SV Holdings. Pinindot ni Sinag ang off button. Nagdilim ulit ang screen. Pero ang katotohanan ay napakalinaw na. Humarap si Sinag sa kanila. Walang sugar daddy, Hangin. Sabi ni Sinag, ang boses ay may halong awa at pandidiri. Ang pera ay galing sa trust fund ko. Galing sa Valderrama Estate sa Isla Rosales. Ang mga magulang ko, na tinatawag niyong mangingisda, ay ang may-ari ng pinakamalaking export company ng tuna sa buong Mindanao. At sila rin ang landlord ng lupaing kinatatayuan ng building na to. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Hangin. Valderrama Estate? Ang akala niya, apelyido lang yon ng mahihirap sa probinsya. Isla Rosales? Akala niya baryo lang yon. Hindi niya alam na isla pala yon na pagmamay-ari ng pamilya ng asawa niya. Kung mayaman ka? Nauutal na tanong ni Hangin. Bakit? Bakit ka nagtitiis sa amin? Bakit ka nagsuot ng mumurahin? Bakit ka nagpaalila kay mama? Ngumiti ng mapait si Sinag. Dahil mahal kita, Hangin. Noong una, ayaw kong masapawan ng ego mo. Alam kong mataas ang pride mo. Gusto kong maramdaman mo na ikaw ang haligi ng tahanan. Kaya tumulong ako sa paraang hindi mo malalaman para protektahan ang pagkalalaki mo. Naglakad si Sinag palapit sa kanya. Bawat hakbang, parang tinatapakan ang natitirang dignidad ni Hangin.
Pero anong isinukli nyo? Pang-aalipusta, panloloko. Tumingin si Sinag kay Marikit. At ipinagpalit mo ako sa isang babaeng hanggang ngayon ay drawing lang ang ambag. Hoy, watch your mouth! Sigaw ni Marikit, pero halatang nanginginig ang boses nito. Darating ang pera ko? Traffic lang sa wire transfer. Talaga? Hamon ni Sinag. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tiningnan ng oras. 12:00 na. Cut off na ng bangko. Nasaan ang 50 million, Marikit? O baka naman kailangan mo pang i-photoshop ang resibo? Napatingin ang lahat kay Marikit. Maging si Doña Biyaya ay napasulyap sa manugang na pinili niya. May bahid ng pagdududa sa mga mata. Tita, don't listen to her. Panik na sagot ni Marikit. Kinalikot nito ang cellphone. Tatawagan ko si Daddy ngayon din, wait lang. Tumalikod si Marikit at kunwaring may kausap sa telepono, pero napansin ni Hangin na nanginginig ang mga kamay nito. At sa unang pagkakataon, pumasok sa isip ni Hangin ang isang nakakatakot na posibilidad. Paano kung niloloko lang din kami ni Marikit? Pero hindi pwede. Kung totoo yun, ibig sabihin ay tinapon niya ang isang diamante para pulutin ang isang piraso ng basag na bote. Hindi niya matanggap yon. Hindi kaya ng ego niya. Tama na yan. Sigaw ni Hangin. Tumayo at hinampas ang mesa. Pinili niyang magalit kaysa tanggapin ang pagkakamali. Kahit na ikaw pa ang may-ari ng utang namin, Sinag, hindi mo kami mapapaalis dito. Ako pa rin ang CEO. Ako ang mukha ng Mondragon Builders. Tumingin si Sinag sa kanya. Ang tingin na yon, wala ng pagmamahal, wala ng awa. CEO, tanong ni Sinag. Tumawa ito ng mahina. Basahin mo ang huling pahina ng kontrata, Mr. Ex-Husband. Dali-daling binuklat ni Hangin ang folder hanggang sa dulo. Section 5, Management Takeover Clause. Upon acquisition of 51% equity, the investor reserves the right to appoint a new leadership team. Nalaglag ang panga ni Hangin. Simula ngayon, deklara ni Sinag habang naglalakad pabalik sa kabisera at tinapik ang balikat ng namumutlang si Doña Biyaya. Ako na ang masusunod dito. Lahat ng desisyon dadaan sa akin. Lahat ng gastos pipirmahan ko. Huminto siya sa tapat ng pinto bago lumabas. At isa pa, pahabol ni Sinag. Tumingin siya kay Doña Biyaya. Yung budget para sa 60th birthday party mo sa Sabado, canceled na yon. Unless si Marikit ang magbabayad. Hindi pwede yon, tili ni Doña Biyaya. Imbitado ang lahat ng amiga ko. Nakapag-down payment na ako sa catering. Di ipabawi mo. Kibit balikat ni Sinag. Kumpanya ko ito ngayon. At sa kumpanya ko, hindi kami gumagastos para sa mga linta. Binuksan ni Sinag ang pinto. Meeting adjourned. Lumabas si Sinag. Iniwan silang lahat na tulala. Napaupo si Hangin sa silya. Pakiramdam niya ay gumuho ang langit sa kanya. Tumingin siya kay Doña Biyaya na ngayon ay umiiyak sa galit. At kay Marikit na busy pa rin sa kakapindot sa cellphone, umiiwas ng tingin. Sa labas ng glass wall, nakita ni Hangin si Sinag na naglalakad palayo. Ang lakad nito ay matatag, taas noo. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Hangin ang tunay na kahulugan ng pagsisisi, malamig, mabigat, at huli na ang lahat. Anong gagawin na natin, anak? Hagulgol ni Doña Biyaya. Babawiin niya ang lahat. Tumingin si Hangin sa ina niya, tapos kay Marikit. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Hindi, bulong ni Hangin. Ang takot ay napalitan ng isang madilim na desisyon. Hindi pa tayo tapos. Kung gusto niya ng laro, ibibigay ko sa kanya. Humarap siya kay Marikit. Marikit, siguraduhin mong darating ang pera bukas. Dahil kung hindi, baka maniwala na ako sa sinasabi ng asawa ko. Nakita niya ang takot sa mata ni Marikit, pero tumango ito. Oo, honey. Bukas, promise. Kasinungalingan.
Alam ni Hangin na amoy kasinungalingan ang hangin sa kwartong yon. Pero wala na siyang ibang choice kundi ang sumakay dito. Dahil ang tanging alternatibo ay ang lumuhod sa babaeng itinapon niya. At hinding-hindi gagawin ni Hangin Mondragon iyon. Ding dong! Ang tunog ng doorbell ay hudyat na nagsimula na ang palabas. Huminga ng malalim si Doña Biyaya habang nakaharap sa malaking salamin sa kanyang kwarto. Hinaplos niya ang kanyang leeg kung saan nakapulupot ang Corazon de Mondragon, isang kwintas na gawa sa purong ginto at napapalamutian ng mga ruby. Ito ang pinakamahalagang mana ng kanilang pamilya, ang natitirang simbolo ng kanilang yaman na hindi pa naisasangla. Perfect, bulong niya sa sarili. Walang makakahalata. Sa kabila ng makapal na foundation na tumatakip sa kanyang mga wrinkles at sa kabila ng kumikinang na alahas, ramdam ni Doña Biyaya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Kasinungalingan. Ang buong gabing ito ay isang malaking kasinungalingan. Kinansela ni Sinag ang budget. Ang walang hiyang babaeng yon, matapos agawin ng kumpanya, ay nagkaroon ng lakas ng loob na ipahiya siya. Pero hindi papatalo si Doña Biyaya. Hindi sa harap ng kanyang mga amiga, hindi sa harap ng alta sosyedad. Para matuloy ang grand 60th birthday party na ito, napilitan siyang ibenta ng patago ang 3 niyang Hermes bags kaninang umaga sa isang second-hand luxury shop sa Green Hills. Ang sakit sa dibdib. Para siyang hiniwa habang inaabot ang mga bag na yon kapalit ng cash. Pero kailangan niyang ipakita sa mundo at lalo na kay Sinag na siya pa rin ang reyna ng Villa Paraiso. Ma? Bumukas ang pinto at pumasok si Hangin. Nakatoksido ang anak niya, gwapo, makisig, pero ang mga mata nito ay balisa. Panay ang lingon sa likod. Ma, sigurado ka ba dito? Bulong ni Hangin. Baka dumating si Sinag. Baka ipahiya niya tayo. Sabi niya cancelled na to. Tumahimik ka, Hangin. Asik ni Doña Biyaya habang inaayos ang kanyang buhok. Bahay natin to. At ako ang masusunod. Kung pupunta dito ang babaeng yon, ipakikita natin sa kanya kung saan siya lulugar. Sa kusina, kasama ng mga katulong. Pero ma, ang utang natin. Nandyan si Marikit. Pagpupumilit niya, kahit na sa loob-loob niya ay may munting boses na nagtatanong kung nasaan na ba talaga ang perang ipinangako nito. Darating ang pera bukas. Sigurado ako. Ngayong gabi, kailangan nating pasayahin si Marikit. Kailangan nating ipakita na worth it tayong tulungan. Entiendes? Napabuntong hininga si Hangin. Nasaan na ba si Marikit? Nasa guest room nagbibihis. Puntahan mo at alalayan mo pababa. Gusto kong inggitin natin ang lahat ng bisita. Lumabas si Hangin. Naiwang mag-isa si Doña Biyaya. Tumingin siya ulit sa salamin at pinilit ngumiti. Isang ngangiting praktisado, isang ngangiting pantakip sa gumuguho niyang mundo. Bumaba siya sa grand staircase. Ang Villa Paraiso ay puno ng bulaklak. Mga imported na lilies at roses ang nakapalibot sa bawat sulok. May live band na tumutugtog ng classical music. Ang mga waiters na nakauniforme ay umiikot bit-bit ang mga tray ng champagne at caviar. Happy birthday, Doña Biyaya! Bati ni Mrs. Elizalde, isa sa mga pinakamayaman niyang amiga, sabay beso sa kanya. Ang ganda-ganda mo ngayon, at ang kwintas na yan. Stunning! Oh, thank you, darling. Sagot ni Doña Biyaya, tumatawa ng mahinhin. You know, simple celebration lang to. Ayaw ko sana ng party pero mapilit ang mga anak ko. Balita ko. Hiwalay na si Hangin at yung... Sino nga ba yon? Yung probinsyana niyang asawa? Tanong ni Mrs. Elizalde habang sumisimsim ng wine. Agad na tumigas ang mukha ni Doña Biyaya. Sinag? Naku, past tense na yon. Hindi siya fit sa lifestyle namin. Masyadong low class. Actually, we kicked her out. Good riddance. Really?
Tinaasan siya ng kilay ni Mrs. Elizalde. Pero may nababalitaan ako sa business circle na may bagong owner daw ang Mondragon Builders, isang SV Holdings. Nanlamig si Doña Biyaya. Mabilis kumalat ang chismis. Oo. Mabilis niyang sagot. Partner namin yon. Strategic partnership. Actually, ang fiancé ngayon ni Hangin na si Marikit ang nagdala ng investor na yon. Napakayaman ng pamilya nila sa Davao. Sakto namang bumaba si Marikit mula sa hagdan, nakakapit sa braso ni Hangin. Nakasuot ito ng isang kumikinang na red gown na hapit sa katawan. Maganda si Marikit, oo. Pero may napansin si Doña Biyaya na kakaiba sa kanya ngayong gabi. Pinagpapawisan ito. Malikot ang mga mata at ang higpit ng hawak nito sa isang maliit na clutch bag na hindi nito binibitawan. Ayan na sila! Pagmamalaki ni Doña Biyaya, pilit iwinawaksi ang kaba. Everyone, meet Marikit, ang future Mrs. Mondragon. Nagpalakpakan ang mga bisita. Ngumiti si Marikit at kumaway, pero ang nangiti niya ay pilit. Habang nagkakasiyahan, lumapit si Doña Biyaya kay Marikit ng pasimple. Hinawakan niya ito sa siko ng mahigpit. Hija! Bulong niya na may halong diin. Ang daming nagtatanong tungkol sa investment. Kailangan nating mag-announce mamaya. Sigurado ka bang bukas na darating ang pera? Biglang namutla si Marikit. Yes, tita. Oh, of course. Actually, may favor sana ako. Ano yun? Tumingin si Marikit sa leeg ni Doña Biyaya, sa Corazon de Mondragon. Ang mga mata ng babae ay nagningning sa kasakiman. Pwede ko bang hiramin sandali yung necklace mo, tita? Pakiusap ni Marikit. Magpapapicture lang ako. Isasend ko kay Daddy. Alam mo na, para makita niya na welcome ako sa pamilya. Kapag nakita niya yan, baka mapabilis niya ang transfer ng 50 million ngayon din. Nagdalawang isip si Doña Biyaya. Ito ang pinakamahalagang alahas niya. Hindi niya ito ipinapahiram kahit kanino. Pero 50 million, kailangan niya ang pera. Kailangan niyang isalba ang kumpanya mula kay Sinag. Sigurado ka bang mapapabilis ang pera? Tanong ni Doña Biyaya. Yes, tita. Promise. Sagot ni Marikit. Halos manginig na sa excitement. Huminga ng malalim si Doña Biyaya. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kwintas. Ramdam niya ang bigat nito sa kanyang palad bago niya ito inabot kay Marikit. Ingatan mo yan, babala niya. Buhay ko ang nakataya dyan. Don't worry, tita. Saglit lang to, sabi ni Marikit. Kinuha nito ang kwintas at mabilis na isinuot. Pupunta lang ako sa restroom para mag-retouch at mag-selfie. Balik ako agad. Nagmadaling umalis si Marikit papunta sa hallway kung saan naroon ang powder room at ang likurang pinto palabas ng garden. Sinundan siya ng tingin ni Doña Biyaya. May kung anong kaba ang gumapang sa dibdib niya. Bakit siya nagmamadali? Bago pa siya makapag-isip, biglang tumahimik ang buong paligid. Ang musika ay huminto. Ang mga nagtatawa ng bisita ay biglang natigilan at napatingin sa main entrance. Napalingon si Doña Biyaya. Nakabukas ang malaking pinto. Sa may entrada, nakatayo si Sinag. Hindi siya nakagown. Nakaitim siyang suit. Simple pero elegante. Nakatayo siya doon na parang isang hukom na handang magpataw ng parusa. Sa likod niya ay 4 na malalaking bodyguard na nakabarong. Sinag! Sigaw ni Doña Biyaya. Ang galit ay agad na sumapaw sa kanyang takot. Naglakad siya palapit dito. Ang kanyang takong ay maingay sa sahig. Sabi ko na nga ba, walang hiya ka. Sinisira mo ang party ko. Guard, palabasin to. Walang gumalaw na guard. Lahat sila ay nakayuko. Tila nahihiya o natatakot kay Sinag. Huwag kang sumigaw, Doña Biyaya. Kalmadong sabi ni Sinag. Hindi ito tumitingin sa kanya, kundi inililibot ang paningin sa buong party. Hindi ako nandito para guluhin ang munting charity event mo. Nandito ako para manood. Manood ng ano? Ng tagumpay namin? Asik ni Doña Biyaya. Inggit ka lang kasi wala ka dito.
Inggit ka kay Marikit. Ngumiti si Sinag ng makahulugan. Nasaan na nga ba ang precious Marikit nyo? Biglang naalala ni Doña Biyaya. Nasa restroom siya. Nag-aayos. Hindi tulad mo na mukhang laging nasa burol. Restroom? Tanong ni Sinag. Tumingin siya sa relo niya. O baka naman nasa likod na ng bahay, tumatalon sa bakod. Anong pinagsasasabi mo? Sa sandaling iyon, narinig nila ang tunog na kinatatakutan ng lahat ng mayayamang may itinatago. Wang, wang, wang. Ang tunog ng sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw sa buong subdivision. Ang mga ilaw na pula at asul ay sumayaw sa mga bintana ng Villa Paraiso, humahalo sa liwanag ng chandelier. Napangiti si Doña Biyaya ng malapad. Ha! Sigaw niya. Humahalakhak. Ayan na! Tumawag ako ng pulis kanina, Sinag. Akala mo makakalusot ka sa trespassing mo? Ipapakaladkad kita sa kanila. Makikita ng lahat ng bisita ko kung paano ka posasan. Bumukas ulit ang pinto. Pumasok ang 5 unipormadong pulis kasama ang isang chief inspector na mukhang seryoso. Sinalubong sila ni Doña Biyaya ng buong pagmamayabang. Chief, dito! Kaway ni Doña Biyaya. Itinuro niya si Sinag. Ayan ang babaeng nanggugulo. Hulihin niyo siya. Trespassing, harassment, at pagnanakaw ng kumpanya. Hindi siya pinansin ng chief inspector. Nilampasan siya nito. Nilampasan din nito si Sinag. Tumigil ang mga pulis sa gitna ng party. Lock down all exits. Sigaw ng chief inspector sa radyo. Wala dapat makakalabas. Nagulat si Doña Biyaya. Ha? Teka, chief. Bakit niyo sinasarahan? Si Sinag lang ang dapat hulihin. Ma'am, seryosong sabi ng pulis, nandito kami para isilbi ang warrant of arrest para sa kasong estafa, grand larceny, at identity theft. Oo nga, para kay Sinag, di ba? Giit ni Doña Biyaya. Lumingon ang pulis kay Sinag at tumango bilang paggalang. Good evening, Miss Valderrama. Salamat sa tip. Pagkatapos, lumingon ang pulis sa direksyon ng hallway kung saan nanggaling ang isang matinis na tili. Aray! Bitawan niyo ako. Doña Biyaya! Hangin! Tulungan niyo ako! Lahat ng ulo ay napalingon. Mula sa hallway, hila-hila ng 2 babaeng pulis si Marikit. Magulo ang buhok nito, wala na ang isa niyang sapatos, at hawak-hawak pa rin niya ang clutch bag ng mahigpit. At sa leeg niya, kumikinang pa rin ang Corazon de Mondragon. Marikit, mahinang sambit ni hangin na lumapit mula sa bar. Anong nangyayari? Huhulihin namin siya, deklara ng chief inspector. Ang tunay niyang pangalan ay Jessica Manalo. Wanted siya sa Cebu, Davao at Manila dahil sa pagpapanggap bilang anak ng mayayaman at pagtatakbo ng milyon-milyong piso. Isa siyang professional scammer. Bumagsak ang panga ni Doña Biyaya. Parang huminto ang pagtibok ng puso niya. Hindi. Bulong niya. Hindi totoo yan. Ang investment. Ang 50 million. Walang 50 million, ma'am. Sagot ng pulis. Pero base sa report may tangay siyang kwintas ngayon at base sa CCTV sa labas, may naghihintay na van para itakas siya. Tumingin si Doña Biyaya kay Marikit. Nakita niya ang takot sa mukha ng babae, pero hindi takot ng isang inosente, kundi takot ng isang nahuli. Jessica? Tawag ni Doña Biyaya, nanginginig ang boses. Ang kwintas ko! Biglang nagbago ang mukha ni Marikit at Jessica. Nawala ang pagiging sosyal. Tumingin ito ng masama kay Doña Biyaya. Kunin mo ang pesteng kwintas na to. Sigaw ni Marikit sabay higit sa kwintas at hagis nito sa sahig. Peke naman ang mga tao dito. Puro kayo yabang, wala naman palang pera. Kung alam ko lang na baon kayo sa utang, hindi ko na sana kayo pinag-aksyahan ng panahon. Napasinghap ang mga bisita. Ang mga amiga ni Doña Biyaya ay nagbubulungan na. Kinukunan ng video ang nangyayari. Naglakad si Sinag palapit sa gitna. Pinulot niya ang kwintas mula sa sahig. Tiningnan niya ito, tapos tumingin kay Doña Biyaya. See? Sabi ni Sinag. Ang boses ay mahina.
Pero rinig ng lahat. Sabi ko naman sa'yo, Doña Biyaya, hindi ako gumagastos para sa mga linta. Kayo lang ang mahilig mag-alaga ng ahas. Habang pinupusasan si Marikit at kinakaladkad palabas, naiwan si Doña Biyaya na nakatayo sa gitna ng kanyang birthday party. Ang kanyang mukha ay namumula sa pinaghalong galit at kahihiyan. Ang lahat ay nakatingin sa kanya. Ang reyna ng Villa Paraiso ay nahubaran na ng korona. Tumingin siya kay Hangin, pero nakayuko lang ang anak niya, hindi makatingin sa kanya. At si Sinag ay nakatingin sa kanya ng diretso. Walang-walang ngiti, walang saya, awa lang. At iyon ang mas masakit sa lahat. Tapos na ang party. Deklara ni Sinag sa mikropono ng banda. Please vacate the premises. Tomorrow, we will conduct an inventory of the assets, including this house. Sa sandaling iyon, alam ni Doña Biyaya na hindi lang pera ang nawala sa kanila. Nawala na ang lahat. Masakit sa mata ang kislap ng pula at asul na ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis. Pero mas masakit ang katotohanang sumampal sa mukha ni Hangin sa gabing iyon. Nakatayo siya sa gitna ng Grand Ballroom ng Villa Paraiso. Ang mga bisitang kanina lang ay pumapalakpak at humahanga sa kanila. Ngayon ay parang mga ipis na nagmamadaling tumakas. Bit-bit ang kani-kanilang mga mamahaling bag, iniiwasan silang madikit sa iskandalo. Sa harap niya, hawak ng 2 pulis si Marikit. Hindi, si Jessica Manalo. Ang babaeng ipinalit niya sa asawa niya. Ang babaeng inakala niyang reyna na magliligtas sa kanila. Bitawan niyo ako! Nasasaktan ako! Sigaw ni Marikit habang pilit na nagpupumiglas. Gusot-gusot na ang kanyang red gown. Ang mukha niyang puno ng makeup ay naging dungis na lang dahil sa pawis at luha. Lumapit si Hangin. Ang kanyang mga paa ay parang may sariling isip, humahakbang papalapit sa babaeng nanloko sa kanya. Marikit! Garalgal na tawag ni Hangin. Bakit? Totoo ba? Totoo bang niloko mo lang kami? Huminto si Marikit sa pagpupumiglas. Tumingala ito at tumingin kay Hangin. Inaasahan ni Hangin na magsusorry ito. Inaasahan niyang sasabihin nitong, mahal kita Hangin, nagawa ko lang to dahil sa pangangailangan. Pero tumawa si Marikit. Isang tawa na puno ng pangungutya. Nawala ang malambing na boses ng isang kolehiyala at lumabas ang tunay na tono ng isang palengkera. Tanga ka ba, Hangin? Sigaw ni Marikit. Ang boses ay umaaling-aungaw sa buong hall. Siyempre niloko ko kayo. Napakadali niyong utuin. Isang peking kwento lang tungkol sa daddy ko sa Davao. Naniwala na agad kayo? Ganyan ba kayo kadesperado sa pera? Parang sinaksak si Hangin sa dibdib. Pero, sabi mo mahal mo ako. Sabi mo. Mahal? Ngumisi si Marikit. Ipinakita ang mga ngipin sa isang nakakatakot na ngiti. Ang mahal ko ay, yung lifestyle nyo. Akala ko marami pa kayong pera. Yun pala, puro utang lang kayo. Kung alam ko lang na mas mayaman pa yung ex-wife mong baduy kaysa sa inyo, sana sa kanya na lang ako dumikit. Tama na yan. Suway ng pulis at pwersahang hinila si Marikit palabas. Mga bobo! Pahabol na sigaw ni Marikit habang kinakaladkad siya papunta sa police mobile. Bagay kayong mag-ina sa kangkungan, mga feeling mayaman. Sinundan ng tingin ni Hangin ang pagkawala ni Marikit sa dilim ng gabi. Kasabay noon ay ang pagkawala ng huling hibla ng kanyang pride. Napaupo siya sa sahig. Hindi na niya alintana kung marumi ito. Hindi na niya alintana kung nakatingin ang mga natitirang staff. Ang sakit. Sobrang sakit. Hindi dahil sa nawalan siya ng pera, kundi dahil sa realization na tama si Sinag. Sinag. Dahan-dahang lumingon si Hangin. Sa kabilang dulo ng ballroom, nakatayo si Sinag. Kalmado. Tahimik. Nakatingin ito sa kanya hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang saksi sa sarili niyang libing. Biglang nag-flashback sa utak ni Hangin ang lahat.
Ang mga panahong umuuwi siyang pagod at sasalubungin siya ni Sinag ng mainit na tubig at masahe. Ang mga panahong nagsusungit siya dahil sa stress pero tahimik lang na nagtitimpla ng kape si Sinag. Ang mga panahong tinatawag ng nanay niya si Sinag na walang silbi pero si Sinag ay ngumingiti lang at patuloy na nagsisilbi. Ako ang nagpapakain sa inyo. Ang mga salita ni Sinag kanina sa opisina ay parang sirang plaka sa utak niya. Si Sinag ang nagbayad ng sahod ng mga empleyado niya. Si Sinag ang nagbayad sa mga suppliers. Si Sinag ang sumalo sa kanya noong mga panahong akala niya ay magaling siya. Siya ang palamunin, hindi si Sinag. At anong ginawa niya? Ipinagpalit niya ang babaeng sumalo sa kanya sa ere para sa babaeng nagtulak sa kanya sa bangin. Hangin! Narinig niya ang hagulgol ng kanyang ina. Nakaupo si Doña Biyaya sa isang silya, hawak ang dibdib, hinihingal. Wala na ang yabang, wala na ang tikas. Isa na lang itong matandang babae na nalugi at napahiya. Anak, wala na. Wala na tayong mukhang ihaharap. Iyak ni Doña Biyaya. Tumayo si Hangin. Mabigat ang kanyang katawan. Parang pasan niya ang mundo. Pero kailangan niyang gawin ang isang bagay. Naglakad siya palapit kay Sinag. Ang mga bodyguard ni Sinag ay akmang haharang. Handang itulak si Hangin pabalik. Pero itinaas ni Sinag ang kanyang kamay ng bahagya. Isang senyas. Hayaan niyo siya. Huminto si Hangin 1 metro ang layo kay Sinag. Napakalapit. Pero pakiramdam niya ay nasa kabilang pampang siya ng isang malawak na karagatan. Amoy niya ang pamilyar na pabango ni Sinag, pero hindi na ito amoy ng tahanan. Amoy na ito ng kapangyarihan. Garalgal na tawag ni Hangin. Gusto niyang lumuhod, gusto niyang magmakaawa. Pero ang natitirang hibla ng kanyang pagkalalaki ay pumipigil sa kanya. Hindi ko alam. Maniwala ka. Hindi ko alam na niloloko lang kami ni Marikit. Tinitigan siya ni Sinag. Ang mga mata nito ay walang kislap ng galit. Mas masakit pa nga ito kaysa sa galit dahil blanko ito. Para bang tumitingin si Sinag sa isang pader. Alam ko, Hangin. Kalmadong sagot ni Sinag. Hindi mo alam na niloloko ka niya. Kasi nabulag ka. Nabulag ka sa kinang ng peke kaya itinapon mo ang totoo. Napalunok si Hangin. Patawarin mo ako. Patawarin mo si Mama. Nagkamali kami. Sobrang laki ng pagkakamali namin. Humakbang siya ng kaunti palapit. Umaasang makikita niya ang dating Sinag na malambot ang puso. Ang Sinag na laging nagpapatawad. Pwede pa naman nating ayusin to, di ba? Desperadong bulong ni Hangin. Asawa mo pa rin ako, Sinag. Tayo pa rin. Ikaw ang may-ari ng kumpanya. Fine. Tanggap ko na. Magtulungan tayo. Ako ang CEO. Ikaw ang chairman. Ibangon natin ang Mondragon Builders para sa atin. Sa sandaling iyon, nakita ni Hangin ang isang bahagyang paggalaw sa kilay ni Sinag. Isang reaksyon. Tumawa si Sinag. Pero hindi ito tawa ng tuwa. Tawa ito ng hindi makapaniwala. Para sa atin, ulit ni Sinag. Umiling siya. Hangin, nakikinig ka ba sa sarili mo? Matapos niyo akong palayasin na parang aso? Matapos niyo akong ipahiya? Ngayon, gusto mong gamitin ang tayo para isalba ang sarili mo. Hindi sa ganon. Wala nang tayon, Hangin. Putol ni Sinag. Ang boses niya ay matalim. Humihiwa. Ang tayo ay namatay noong gabing pinili mong pirmahan ang annulment papers kapalit ng pera ni Marikit. Nag-iwas ng tingin si Hangin. Hiyang-hiya siya. At tungkol sa sinabi mong pagtulong, naglakad si Sinag at nilampasan siya. Pumunta ito sa gitna ng ballroom at tumingala sa napakalaking crystal chandelier. Sulitin niyo na ang ganda ng ilaw na yan ngayong gabi. Sabi ni Sinag ng malakas, para marinig ni Doña Biyaya na nasa gilid pa rin. Kumunot ang noo ni Hangin. Anong ibig mong sabihin? Humarap ulit si Sinag sa kanila. Dahil bukas ng umaga, darating ang sheriff.
Deklara ni Sinag. This house, Villa Paraiso, is technically an asset of the company. At dahil ako na ang may-ari ng kumpanya at dahil defaulted na kayo sa lahat ng loans nyo, kukunin ko na ang bahay na ito. Nanlaki ang mga mata ni Hangin. Hindi pwede. Bahay namin to. Dito ako lumaki. Dito tumanda si Mama. Correction. Mabilis na sagot ni Sinag. Bahay ko to. Matagal na. Ang titulo ng lupang ito ay nakapangalan sa Valderrama Estate bago pa man itinayo ang bahay na to. Pinahiram lang namin sa inyo dahil asawa kita. Lumapit si Sinag sa kanya. Ang mukha ay halos magdikit na sa mukha niya. Pero ngayon, stranger ka na lang. At hindi ako nagpapatira ng stranger sa bahay ko. Saan kami pupunta? Tanong ni Hangin. Ang boses ay halos pabulong na dahil sa takot. Wala kaming pera, Sinag. Wala kaming matutuluyan. Papatayin mo ba kami sa gutom? Tinitigan siya ni Sinag sa huling pagkakataon. Sa mga mata nito, hinahanap ni Hangin ang kahit katiting na awa. Wala. Hindi ko problema yon, Hangin. Malamig na sagot ni Sinag. Malaki ka na. Ikaw ang lalaki, di ba? Ikaw ang CEO? Figure it out. Tumalikod si Sinag at naglakad palabas ng ballroom. Ang mga takong ng sapatos niya ay umaalingaw-ngaw sa sahig. Click, clack, click, clack. Tunog ng isang reynang nag-iwan ng hatol na kamatayan. Sinag, huwag. Sigaw ni Doña Biyaya, humahagulgol. Pero hindi na lumingon si Sinag. Tuloy-tuloy itong lumabas ng pinto, kasunod ang kanyang mga bodyguard. Naiwan si Hangin sa gitna ng malawak at magarang ballroom. Napapaligiran siya ng mga mamahaling bulaklak, ng mga gintong palamuti, at ng marangyang chandelier. Pero sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging mahirap. Napatingin siya sa kanyang ina na nakasalampak sa sahig, umiiyak. Napatingin siya sa sarili niyang mga kamay na nanginginig. Ang bituin ng mga Mondragon ay tuluyan ng bumagsak at wala nang sasalo sa kanila. Dumilim ang paningin ni Hangin kasabay ng pagpatay ng mga ilaw sa ballroom. Umaga, pero walang sikat ng araw. Ang kalangitan sa ibabaw ng Villa Paraiso ay kasing kulay ng abo. Makapalang ulap at ang hangin ay may dalang amoy ng ulan na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Sa loob ng isang itim na SUV na nakaparada sa tapat ng gate, nakaupo si Sinag. Nakatingin siya sa relo niya. 8:00 a.m. Ma'am Sinag, tawag ng kanyang abogado na si Attorney Ramos mula sa front seat. Nandito na ang sheriff at ang hauling team. Hinihintay na lang po nila ang signal niyo. Huminga ng malalim si Sinag. Tiningnan niya ang malaking bahay na nasa harap niya. Ang Villa Paraiso. Ang bahay na saksi sa kanyang 3 taong pagluha. Ang bahay kung saan siya inalila, sinampal, at itinapon. Bigyan pa natin sila ng 5 minuto. Utos ni Sinag. Gusto kong makita kung gaano katigas ang mukha nila. Sa loob ng Villa Paraiso, rinig ni Sinag ang sigawan kahit nasa labas siya. Bumaba ang bintana ng sasakyan. Ang boses ni Doña Biyaya ay umaalingaw-ngaw hanggang sa kalsada. Hindi! Hindi ako aalis. Bahay ko to. Pamamahay ng anak ko to. Tumawag kayo ng pulis. Ipabarangay niyo ang babaeng yan. Napailing si Sinag. Denial. Ang unang yugto ng pagdadalamhati ng mga taong sanay sa pribilehiyo. Let's go, sabi ni Sinag. Bumukas ang pinto ng SUV. Bumaba si Sinag. Suot ang isang simpleng pero eleganteng beige trench coat at dark shades. Sa likod niya, sumunod ang sheriff, ang mga pulis, at ang isang batalyon ng mga tagabuhat. Binuksan ng guard ang gate. Ang guard na ngayon ay empleyado na rin ni Sinag. Naglakad sila papasok sa driveway. Sa front door, nakaharang si Doña Biyaya. Nakapambahay na ito, gulo-gulo ang buhok at halatang hindi natulog. Hawak nito ang isang walis tambo. Tila gagamitin itong sandata laban sa batas.
Sa likod ng matanda ay si Hangin, nakaupo sa hagdanan ng porch, nakasubsob ang mukha sa mga palad. Suko na. Walang papasok. Tili ni Doña Biyaya. Iwinawasiwas ang walis. Trespassing kayo! Sinag! Demonyita ka! Akala mo matatakot mo ako sa mga bayarang tao na to? Huminto si Sinag sa paanan ng hagdan. Tinanggal niya ang kanyang shades at tinitigan ng biyanan. Dating biyanan. Good morning, Doña Biyaya. Bati ni Sinag ng walang emosyon. Nakahimpake na ba kayo? Sabi ko sa'yo kagabi, darating ako. Hindi kami aalis, sigaw ng matanda. Akin ang bahay na to. Regalo ito ng asawa ko sa akin bago siya namatay. At ang titulo nito ay nasa pangalan ng anak ko. Dugo at pawis ng mga Mondragon ang ipinandilig sa lupaing ito. Lumingon si Sinag kay Attorney Ramos. Tumango ang abogado at iniabot kay Sinag ang isang brown envelope. Hangin, tawag ni Sinag. Nag-angat ng tingin si Hangin. Pula ang mga mata nito. Sabihin mo sa nanay mo ang totoo, utos ni Sinag. Tumayo si Hangin ng dahan-dahan. Tama na. Anong tama na? Bulyaw ni Doña Biyaya sa anak. Ipaglaban mo ang bahay mo. Ikaw ang bumili nito, di ba? Sabi mo sa akin nung kasal nyo, surprise mo ito sa amin. Napayuko si Hangin. Hindi makasagot. Ngumisi si Sinag. Isang mapait na ngangisi. Ayaw mong sabihin? Tanong ni Sinag kay Hangin. Pwes, ako ang magsasabi. Naglakad paakyat si Sinag sa porch, papalapit kay Doña Biyaya. Ang mga pulis ay nakaalerto, handang awatin ng matanda kung mananakit ito. Binuksan ni Sinag ang envelope at inilabas ang isang lumang dokumento. Ang papel ay medyo naninilaw na, pero malinaw pa rin ang tatak ng Registry of Deeds. Basahin mo, Doña Biyaya, sabi ni Sinag. Idinuduldol ang papel sa mukha ng matanda. Tingnan mo kung kaninong pangalan ang nakasulat sa Transfer Certificate of Title. Hinablot ni Doña Biyaya ang papel. Nanginginig ang mga kamay niyang binasa ito. Owner. Basa ni Doña Biyaya, naniningkit ang mga mata. Sinag Valderrama. Natigilan ang matanda. Tumingin siya kay Hangin, tapos kay Sinag, tapos sa papel ulit. Peke to. Sigaw niya, pero mahina na ang boses, puno ng pagdududa. Imposible, sabi ni Hangin. Sabi niya binili niya to. Nagsinungaling siya sa'yo, ma. Sagot ni Sinag. Tumingin si Sinag kay Hangin. Naalala mo pa ba, Hangin? 3 years ago, bago ang kasal natin. Flashback. Nasa isang maliit na apartment sila noon. Umiiyak si Hangin. Sinag, hindi ko kaya, sabi ni Hangin. Bagsak ang negosyo ni Daddy. Wala akong maipagmamalaki sa'yo. Wala akong maibibigay na bahay. Nakakahiya. Ang pamilya Mondragon, titira sa apartment? Hinawakan ni Sinag ang kamay ni Hangin. Huwag kang mag-alala, love. Malambing na sabi ni Sinag. May regalo sila papa sa akin. Isang bahay sa South. Doon tayo titira. Bahay niyo? Tanong ni Hangin, nasugatan ng pride. So makikitira ako sa inyo? Magmumukha akong binuhay ng asawa. Ngumiti si Sinag. Hindi. Sasabihin natin sa lahat na ikaw ang bumili. Sasabihin natin na niyakap siya ni Hangin ng mahigpit. Salamat, Sinag. Pangako, babawi ako. Balang araw, bibilhin ko talaga to para sa'yo. And flashback. Bumalik ang diwa ni Sinag sa kasalukuyan. Ang alaala ay parang asido na tumutunaw sa puso niya. Ang tanga-tanga niya noon. Pinrotektahan ko ang ego mo. Hangin, sabi ni Sinag. Ang boses ay basag, pero matatag. Pinalabas ko na ikaw ang provider kahit ako ang gumagastos. Pinalabas ko na sa'yo ang bahay na to para hindi ka maliitin ng mga amiga ng nanay mo. At anong ginawa niyo? Tinuro ni Sinag ang pinto ng bahay. Sa loob ng bahay na to, sa loob ng bahay ko, inalila niyo ako. Pinakain niyo ako ng tirang pagkain. At dito niyo rin dinala ang babaeng ipinalit niyo sa akin.
Bumagsak ang papel mula sa kamay ni Doña Biyaya. Hangin, bulong ng matanda. Totoo ba? Nakikitira lang tayo? Tumango si Hangin, tumutulo na ang luha. Sorry ma, wala talaga akong pera noon. Si Sinag ang sumalo ng lahat. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Doña Biyaya. Ang pride niya, ang yabang niya, ang paniniwala niyang siya ay superior kay Sinag. Lahat yon ay kasinungalingan. Siya pala ang parasite. Siya pala ang palamunin sa pamamahay ng babaeng inalipusta niya. Napaupo si Doña Biyaya sa sahig ng porch. Tulala. Sheriff! Tawag ni Sinag. Lumapit ang sheriff. Yes, ma'am. Execute the eviction order. Utos ni Sinag. Wala nang awa sa tono niya. I want everything out. Now. Masusunod po. Nag-umpisa ang gulo. Pumasok ang mga tagabuhat sa loob ng bahay. Huwag! Ang mga Vasco! Sigaw ni Doña Biyaya nang makitang inilalabas ang mga gamit. Ma, tama na. Awat ni Hangin. Hila-hila ang ina. Nakita ni Sinag kung paano ilabas ang sofa kung saan siya laging pinapagalitan. Ang dining table kung saan siya binato ng annulment papers, ang kama kung saan siya umiyak gabi-gabi. Isa-isang inilambak ang mga gamit sa driveway. Umuulan na ng pino. Nababasa ang mga mamahaling furniture. Nababasa ang mga paintings. Lumapit si Hangin kay Sinag. Sinag, sabi ni Hangin. Saan kami pupunta? Kahit bigyan mo lang kami ng 1 linggo. Please, para kay Mama. Tiningnan ni Sinag si Hangin. May 15 billion ang value ng bahay na to, Hangin, sabi ni Sinag. At ni 5, wala kang inambag. Binigyan ko kayo ng 3 taon ng libreng tirahan. 3 taon ng libreng pakain. Sobra-sobra na ang charity na natanggap nyo. Kinuha ni Sinag ang kanyang payong mula sa bodyguard at binuksan ito. May mga kamag-anak kayo sa probinsya, di ba? Dagdag ni Sinag. Panahon na para matuto kayong mamuhay nang naaayon sa tunay niyong antas. Tinalikuran niya si Hangin. Ilabas lahat! Sigaw ni Sinag sa mga movers. Huwag kayong magtitira kahit 1 basahan. Mula sa gate, habang naglalakad pabalik sa sasakyan, naririnig ni Sinag ang pagmamakaawa ni Doña Biyaya sa mga pulis, ang tunog ng mga gamit na ibinabagsak sa semento, at ang ihip ng hangin na nagbabadya ng malakas na ulan. Sumakay siya sa kotse at isinara ang pinto. Katahimikan. Sa wakas, tahimik na. Napahawak si Sinag sa kanyang dibdib. Masakit pa rin. Pero ito ang sakit na kailangan para gumaling. Ito ang sakit ng pagtanggal ng tinik. Saan na tayo, ma'am? Tanong ng driver. Tumingin si Sinag sa rearview mirror. Nakita niya ang Villa Paraiso na unti-unting lumiliit habang papalayo sila. Nakita niya ang mag-inang Mondragon na nakatayo sa ulan, basang-basa, sa gitna ng mga nagkalat nilang gamit. Sa dagat, sagot ni Sinag. Gusto kong makita ang dagat. Huminto ang ulan sa puso niya, kahit na bumubuhos ito sa labas. Nakuha na niya ang hustisya. Pero ang tanong, masaya ba siya? Bumagsak ang ulan. Hindi ito ambon lang gaya noong gabing pinalayas nila si Sinag. Ito ay bagyo. Malalaki at mabibigat na patak ng tubig ang humahampas sa semento, sa mga mamahaling sofa na nakatambak sa driveway at sa mga mukha ng mag-inang Mondragon na ngayon ay walang masisilungan. Nakatayo si Hangin sa gilid ng kalsada, basang-basa. Ang suot niyang tuxedo pants ay puno na ng putik. Ang kanyang puting polo ay dumikit na sa kanyang balat, transparent dahil sa ulan, na nagpapakita ng kanyang panginginig, hindi lang sa lamig, kundi sa takot. Sa harap niya, nakasarado na ang malaking bakal na gate ng Villa Paraiso. Ang pangalang Mondragon na nakaukit sa brass plate sa pader ay tinatanggal na ng mga tauhan ni Sinag gamit ang crowbar. Clang! 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 Bawat pukpok ay parang pako
na ibinabaon sa kabaong ni Hangin. "Hangin, ano na?" Ang tili ng kanyang ina ay sumapaw sa ingay ng ulan. Nakaupo si Doña Biyaya sa ibabaw ng isang basang kutsyon, ang kanyang paboritong orthopedic mattress na nagkakahalaga ng 100,000, ngayon ay sinisip-sip na ang maruming tubig baha ng kalsada. "Kasalanan mo to!" sigaw ni Doña Biyaya habang pilit na pinapayungan ang sarili gamit ang isang dyaryo na nalusaw na rin. "Kung hindi ka nagpasilaw sa babaeng yon, kung hindi mo hiniwalayan si Sinag, nasa loob pa sana tayo. Naka-aircon, kumakain ng mainit." Napapikit si Hangin. Tama na, please." "Anong tama na? Tignan mo ako." Tumayo si Doña Biyaya at lumapit sa kanya. Hinampas siya sa dibdib. "Basang-basa na ako. Ang mga gamit ko, sira na. Saan tayo matutulog, Hangin? Sa ilalim ng tulay? Ito ba ang legacy na ipapamana mo sa akin?" Hindi sumagot si Hangin. Wala siyang maisagot. Dahil tama ang nanay niya. Siya ang kapitan ng barkong ito at hinayaan niyang lumubog sila dahil sa kanyang kayabangan. Tinalikuran niya ang ina at inilabas ang kanyang cellphone mula sa bulsa. 10% battery. Basag ang screen dahil nahulog kanina sa gulo. Kailangan niya ng tulong. Kahit sino. Hinanap niya ang pangalan ni paring Mike sa contacts. Si Mike, ang best friend niya simula college, ang kumpare niya sa inuman, ang laging nangungutang sa kanya noon pero laging sinasagot ni Hangin dahil bros for life daw. Ring. "Hello, Hangin?" Sagot sa kabilang linya. Maingay ang background, parang nasa party. "Mike, pare." Halos pasigaw na sagot ni Hangin. Nilalakasan ng boses para marinig sa ulan. "Pare, kailangan ko ng tulong. Emergency. Pwede ba kaming makituloy ni Mama sa inyo? Kahit ilang gabi lang. Pinalayas kami sa..." Pare, nasa Batangas ako eh." Putol ni Mike. "Family outing. Next week pa ang balik namin." Napakunot ang noo ni Hangin. "Batangas?" "Rinig ko ang boses ng mga staff ng bar sa Makati, Mike. Nandiyan ka sa BGC, di ba? Pare, kahit sunduin mo lang kami. Wala kaming sasakyan." Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, narinig niya ang pagbabago ng tono ni Mike. "Alam mo, Hangin, napanood namin ang video sa Facebook." Sabi ni Mike. Seryoso na. Kalat na. Scam pala ang fiancé mo at baon kayo sa utang? "Sorry pare, pero baka madamay ako sa kaso nyo. Alam mo naman tumatakbo si Erpat sa eleksyon. I can't be seen with you." Tuot. Binabaan siya. Nanlamig si Hangin. Ang bro niya, ang kaibigan niya. Sinubukan niya ulit. Si Ninong Gov, ang ninong niya sa kasal na nangakong laging nandyan para sa kanya. "The number you have dialed is presently not reachable." Blocked. Sinubukan niya ang mga business partners, ang mga kalaro sa golf, ang mga pinsan na laging humihingi ng balato. Wala. Walang sumasagot. O kung may sumagot man, puro dahilan. "Nasa abroad ako. May sakit ang asawa ko. Sorry, gipit din kami." Habang patuloy ang pagbuhos ng ulan, unti-unting naintindihan ni Hangin ang isang malupit na katotohanan. Wala siyang kaibigan. Mayroon lang siyang mga taong nakapaligid sa kanya dahil sa apelyidong Mondragon at sa perang akala nila ay meron siya. Ngayong wala na ang mga yon, isa na lang siyang sakit ng ulo na kailangang iwasan. "Wala no?" Napalingon siya kay Doña Biyaya. Nakaupo na ulit ito sa kutsyon, yakap ang sarili, nanginginig sa ginaw. Ang matandang babae na laging maingay at mataray, ngayon ay mukhang maliit at mahina. "Wala nang sasagot sa atin, anak?" Bulong ni Doña Biyaya. Tumutulo ang luha kasabay ng ulan sa kanyang mukha. "Alam mo kung sino lang ang sumasagot sa tawag natin noon kapag gipit tayo?" Tumingin si Doña Biyaya sa kanya ng diretso. "Si Sinag." Napayuko si Hangin. Ang pangalan na naman na iyon, naalala niya noong na-dengue siya.
Walang gustong magbantay sa ospital dahil busy ang mga friends niya. Si Sinag, kahit puyat sa pagtatrabaho ng sideline online, ay hindi umalis sa tabi niya. Naalala niya noong na-scam sila sa supplier dati. Si Sinag ang tahimik na nagbenta ng mga alahas na akala ni Hangin ay peke para punan ng kulang. Si Sinag lang. Si Sinag lang ang nagmahal sa kanya noong wala siyang kwenta. At si Sinag ang nag-iisang tao na sinaktan niya ng sagad. Napaupo si Hangin sa basang aspalto sa tabi ng ina. Wala na siyang pakialam sa dumi. "Ma," sabi ni Hangin. Basag ang boses. Hinubad niya ang kanyang basang coat at ibinalot ito sa balikat ng ina. Wala itong gaanong silbi dahil basa rin, pero ito lang ang kaya niyang ibigay. "Patawarin mo ako. Ang yabang ko. Akala ko kaya ko ang lahat." Hinawakan ni Doña Biyaya ang kamay niya. Malamig ang kamay ng ina. "Anong gagawin natin, Hangin?" tanong nito. Parang batang nawawala. "Gutom na ako. Nilalamig ako." Tumingin si Hangin sa paligid. Sa mga nagkalat na gamit na ngayon ay basura na. Sa madilim na kalsada, sa sarado at matayog na gate ng Villa Paraiso na hindi na kailanman magbubukas para sa kanila. Kailangan niyang lunukin ang lahat. Ang pride, ang hiya, ang dignidad. Dahil kung hindi, mamamatay sila dito sa kalsada. Tumayo si Hangin. Pinunasan niya ang tubig sa kanyang mukha, pero patuloy pa rin ang agos ng luha mula sa kanyang mga mata. "May pupuntahan tayo," desididong sabi ni Hangin. "Saan? Kina Mike?" tanong ni Doña Biyaya. "Hindi," iling ni Hangin. "Sa taong tanging makakatulong sa atin. Sa taong may hawak ng buhay natin ngayon." Kay Sinag." Nanlaki ang mata ni Doña Biyaya. "Hangin, papatayin niya tayo sa hiya. Matapos ang ginawa natin, hindi niya tayo tatanggapin. Wala na tayong choice, ma," sagot ni Hangin. Hinila niya ang isang malaking payong na nakatusok sa tumpok ng mga damit at binuksan ito. "Luluhod ako," sabi ni Hangin. At sa pagkakataong ito, seryoso siya. "Luluhod ako hanggang sa magdugo ang tuhod ko. Magmamakaawa ako. Gagawin ko ang lahat. Patawarin lang niya tayo." Inalalayan niya ang kanyang ina patayo. "Tara na, ma. Hahanapin natin siya." Naglakad ang mag-ina sa gitna ng bagyo. Papalayo sa paraisong naging impyerno at papunta sa isang direksyon na hindi nila sigurado kung may naghihintay na liwanag o tuluyan ng kadiliman. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, tinatangay ang huling bakas ng karangyaan ng mga Mondragon hanggang sa wala nang matira kundi ang katotohanan. Malamig ang aircon sa lobby ng Valderrama Tower, dating Mondragon Builders. Pero mas malamig ang tingin ni Sinag sa lalaking nasa kanyang harapan. 1 oras na ang nakalipas simula nang makatanggap siya ng tawag mula sa head security. May isang pulubi raw na nagpupumilit pumasok. Sinisigaw ang pangalan niya. Basang-basa, puno ng putik, at mukhang nawawala sa sarili. Bumaba si Sinag, hindi dahil gusto niyang makita ito kundi para tapusin na ang lahat. Para sa closure. At ngayon, nandito siya. Nakatayo ng tuwid. Suot ang kanyang malinis at plansadong business suit. Habang sa harap niya ay ang lalaking minsan niyang tinuring na mundo. Si Hangin. Nakaupo ito sa sahig ng lobby, sa ibabaw ng mamahaling marble tiles. Basang-basa ang suot nitong tuxedo. Ang parehong tuxedo na suot nito noong gabing ipinagpalit siya. Nanginginig ang mga labi nito, namumula ang mga mata, at ang buhok ay nakadikit sa noo dahil sa ulan at pawis. Ang layo na ng agwat nila, langit at lupa. "Ma'am Sinag," bulong ng guard. "Paalisin na po ba namin? Nakaka-disturb po sa ibang tenants." Itinaas ni Sinag ang kanyang kamay. "Iwan niyo muna kami. Bigyan niyo ako ng 5 minuto." Tumango ang mga guard at lumayo ng kaunti, pero nanatiling nakaalerto.
Nang marinig ni Hangin ang boses ni Sinag, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Sinag ang pagguho ng natitirang pader sa puso ng lalaki. Sinag, garalgal na tawag nito. Pilit na tumayo si Hangin, pero dahil sa panghihina at dulas ng sahig, muntik na itong matumba. Gustong humakbang ni Sinag para alalayan siya. Isang reflex na nakuha niya sa 3 taong pagiging asawa. Pero pinigilan niya ang sarili. Nanatili siyang nakatayo, matatag, hindi gumagalaw. "Anong ginagawa mo dito, Hangin?" tanong ni Sinag. Ang boses niya ay hindi galit, hindi rin masaya. Ito ay basyo. Walang laman. "Sinag, patawarin mo ako." Humahagulgol na, sabi ni Hangin. Lumapit ito at akmang hahawakan ng kamay niya, pero umiwas si Sinag. "Patawarin mo kami ni Mama. Nagkamali ako. Sobrang laki ng pagkakamali ko." "Alam ko," sagot ni Sinag, "at pinagbabayaran niyo na yun ngayon." "Wala na kaming matuluyan," sumbong ni Hangin, parang batang naghahanap ng kalinga. Nasa labas si Mama, sa may waiting shed. Nilalamig siya. Gutom na kami, Sinag. Walang gustong tumulong sa amin. Lahat sila, tinalikuran kami. Tinitigan siya ni Sinag. "Ganyan ang pakiramdam, Hangin. Ganyan ang pakiramdam noong gabing pinalayas niyo ako. Naalala mo? Umulan din noon. At wala rin akong matuluyan. Alam ko. At pinagsisisihan ko yon araw-araw." Sigaw ni Hangin. Bigla itong lumuhod. Ang dating mapagmataas na CEO, ang lalaking laging nakataas ang noo, ay nakaluhod na ngayon. Sa paanan ni Sinag, yinakap nito ang kanyang mga binti. Binabasa ng luha at putik ang kanyang pantalon. "Parang awa mo na, Sinag." Pagmamakaawa ni Hangin. "Kahit wag na para sa akin, para na lang kay Mama. Pabalikin mo kami sa bahay. Kahit sa maid's quarters lang. Kahit maging driver mo o ako. Gagawin ko ang lahat. Babawi ako sa'yo. Pagsisilbihan kita gaya ng pagsisilbi mo sa akin noon." Tumingala si Hangin. Ang mga mata ay puno ng desperasyon at pag-asa. "Mahal pa rin kita, Sinag. Alam kong nandyan pa rin yon. 3 taon tayong nagsama. Hindi pwedeng mawala yon ng ganun-ganun lang. Pwede pa nating ayusin to. Please, honey boy, give me one more chance." "Honey," ang tawag na yon. Dati, kapag naririnig ni Sinag yon, lumulokso ang puso niya. Pero ngayon, parang kuko na kumakamot sa blackboard. Masakit sa tenga. Huminga ng malalim si Sinag. Naramdaman niya ang bigat sa dibdib niya. Hindi dahil mahal pa niya si Hangin, kundi dahil sa awa. Awa sa isang taong sirang-sira na. Dahan-dahang inalis ni Sinag ang mga kamay ni Hangin sa binti niya. Umatis siya ng isang hakbang. "Tumayo ka dyan, Hangin." Utos ni Sinag. "Hindi bagay sa'yo ang lumuhod." "Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad." Giit ni Hangin. "Pinatawad na kita," sabi ni Sinag. Natigilan si Hangin. Lumiwanag ang mukha nito. "Talaga? Ibig sabihin, pwede na kaming bumalik? Pwede na tayong magsimula ulit?" Umiling si Sinag. Isang malungkot na iling. "Pinatawad na kita, Hangin. Dahil ayaw kong dalhin ang bigat ng galit sa puso ko. Gusto kong maging malaya. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik." Nawala ang nangiti ni Hangin. "Anong ibig mong sabihin?" "Sabi mo mahal mo ako," tanong ni Sinag. Tumingin siya sa malayo, sa labas ng glass door kung saan bumubuhos ang ulan. "Hangin, hindi mo ako mahal. Mahal mo lang ang ginhawa na ibinibigay ko. Mahal mo lang ang idea na may nag-aasikaso sa'yo. Mahal mo lang ako ngayon dahil kailangan mo ako." "Hindi totoo yan." "Totoo yan," putol ni Sinag. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Hangin. "Dahil kung mahal mo talaga ako, hindi mo ako ipagpapalit sa pera. Kung mahal mo ako, hindi mo hahayaang saktan ako ng nanay mo sa loob ng 3 taon. Ang pag-ibig, Hangin, ay nagpoprotekta.
hindi nananakit. Binuksan ni Sinag ang kanyang bag. Kinuha niya ang isang puting sobre. Ito, abot ni Sinag. Kinuha ito ni Hangin nang nanginginig ang kamay. Ano to? Susi ng bahay. Tseke, sagot ni Sinag. Sapat yan para makauwi kayo ng nanay mo sa probinsya ng tatay mo sa Bicol. At sapat yan para makapagsimula kayo ng maliit na negosyo, tindahan o karinderya. Binuksan ni Hangin ang sobre. Nakita niya ang halaga. Malaki ito para sa karaniwang tao, pero barya lang kumpara sa nawala sa kanila. Pera? Tanong ni Hangin. Na-offend. Binabayaran mo ba ako, Sinag? Akala ko ba asawa mo ako? Ex-wife. Pagtatama ni Sinag. At hindi kita binabayaran. Tulong yan. Abuloy. Abuloy? Oo. Ngumiti si Sinag ng mapait. Abuloy para sa pagkamatay ng pagmamahal ko sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Hangin. Parang sinampal siya ng katotohanan. Wala na, Hangin. Malumanay na paliwanag ni Sinag. Yung Sinag na tanga sa pag-ibig, yung Sinag na handang magpaalila, patay na siya. Namatay siya noong gabing tinulak mo siya palabas ng gate habang umuulan. Ang kaharap mo ngayon, ibang tao na. Sinag, wag namang ganito. Tanggapin mo na lang, sabi ni Sinag. Iyan na lang ang kaya kong ibigay, ang dignidad na makapagsimula kayo ulit nang malayo sa akin. Tumalikod na si Sinag. Narinig niya ang paghikbi ni Hangin. Sinag, mahal kita. Pexman, sigaw ni Hangin. Huminto si Sinag. Hindi siya lumingon. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Wala na ang sakit. Wala na ang kirot. Payapa na. Goodbye, Hangin. Bulong ni Sinag sa Hangin. Sana matutunan mong mahalin ang sarili mo bago ka magmahal ng iba. Naglakad siya papunta sa elevator. Pinindot niya ang button. Bumukas ang pinto at pumasok siya. Sa huling sandali bago sumara ang elevator, nakita niya si Hangin na nakaupo pa rin sa sahig, hawak ang sobre, umiiyak habang nakatingin sa kanya. Parang isang batang iniwan ng nanay. Sumara ang pinto. Ting! Nawala na si Hangin sa paningin niya. Sumandal si Sinag sa dingding ng elevator at huminga ng malalim. Sa wakas, nakahinga na rin siya ng maluwag. Tapos na. Ang kadena sa kanyang paa ay natanggal na. Ang bigat sa kanyang balikat ay nawala na. Nasa kanya na ang kumpanya. Nasa kanya na ang bahay. At higit sa lahat, nasa kanya na ulit ang kanyang sarili. Pagbukas ng elevator sa top floor, sinalubong siya ng sikat ng araw na tumatagos sa glass windows ng opisina. Tumila na ang ulan. Naglakad si Sinag papunta sa bintana. Tinitigan niya ang view ng syudad. Mula dito sa taas, ang mga tao sa baba ay parang langgam na lang. Ang mga problema niya noon, parang alikabok na lang. Napangiti si Sinag. Isang tunay na ngiti. Oras na para sa bagong kabanata. 6 na buwan. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang bumuhos ang malakas na ulan na naghugas sa lahat ng dumi ng kahapon. Ngayon, sa Villa Paraiso, iba na ang ihip ng hangin. Hindi na ito amoy luma, hindi na amoy takot, at lalong hindi na amoy Mondragon. Amoy dagat na. Sariwa. Malaya. Nakatayo si Sinag sa beranda, sa parehong beranda kung saan madalas siyang sigawan ni Doña Biyaya noon dahil sa maling timpla ng kape. Pero ngayon, wala nang sumisigaw. Ang tanging naririnig niya ay ang tawanan ng mga bata sa garden at ang mahinang hampas ng alon sa di kalayuan. Binago na ni Sinag ang lahat. Wala na ang mga gintong rehas, wala na ang mabibigat na kurtina na humaharang sa liwanag. Pinalitan niya ito ng malalaking salamin na bintana para pumasok ang sikat ng araw. Ang mga pader na dating kulay gray, ngayon ay pininturahan na ng puti at dilaw, mga kulay ng pag-asa. Ang Villa Paraiso ay wala na. Sa gate, nakasabit ang isang bagong signboard na gawa sa kahoy. Tahanan ni Sinag, a shelter for new beginnings. Ma'am Sinag? Napalingon si Sinag. Si Kara, ang kanyang assistant,
ay nakatayo sa may pintuan. May bit-bit na clipboard. "Yes, Kara?" Nakangiting sagot ni Sinag. "Dumating na po yung delivery ng mga bagong sewing machine para sa livelihood program." Report ni Kara. "Tapos po si Aling Nena, yung battered wife na tinanggap natin last week, gusto daw po kayong makausap. Magpapasalamat lang daw." Tumango si Sinag. "Sige, susunod ako sa baba. Salamat si Kara." Nang makaalis si Kara, muling tumingin si Sinag sa malawak na garden. Dati, puro imported na rosas lang ang nandyan na bawal hawakan. Ngayon, playground na ito. May mga duyan, may mga tanim na gulay, may buhay. Ang bahay na ito na dating kulay ng kanyang bangungot, ngayon ay nagsisilbing kanlungan para sa mga babaeng tulad niya noon. Mga asawang inabuso, niloko, at pinaniwalang wala silang halaga. Dito, tinuturuan niya silang tumayo sa sariling paa. Hindi lang basta binibigyan ng matutuluyan, kundi binibigyan ng dignidad. Humigpit ang hawak ni Sinag sa railings ng beranda. Naalala niya ang balita na natanggap niya kahapon mula sa isang kakilala sa Bicol. Ang pamilya, Mondragon daw ay nagtitinda na ng kakanin sa palengke. Si Hangin daw ay pumapasada ng tricycle at si Doña Biyaya ay hindi na lumalabas ng bahay dahil sa hiya. Dati, inisip ni Sinag na kapag nakita niya silang naghihirap, matutuwa siya. Inisip niya na magdiriwang siya, pero nung narinig niya ang balita, wala siyang naramdaman. Hindi saya, hindi lungkot, kundi kapayapaan. Dahil ang tunay na move on ay hindi yung nakikita mong nagdurusa ang nanakit sa'yo. Ang tunay na move on ay yung hindi mo na sila iniisip dahil masyado ka nang abala sa pagpapaganda ng sarili mong buhay. Tinanggap niya na parte sila ng kwento niya, pero hindi sila ang buong kwento. Sila ay mga kabanata lang na kailangang isara para mabuksan ng bago. Sinag. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya mula sa baba. Tumingin siya sa garden. Si Aling Nena, may pasa pa sa pisngi pero nakangiti na, ay kumakaway sa kanya. Kasama nito ang 2 anak na naghahabulan. "Ma'am Sinag, salamat po sa bagong buhay." Sigaw ni Aling Nena. Kumaway pabalik si Sinag. "Walang anuman, nanay. Kayo ang gumawa niyan. Tinulungan ko lang kayo." Napapikit si Sinag at di na maang init ng araw sa kanyang mukha. Noon, akala niya, ang pangalan niyang Sinag ay isang sumpa. Kasi lagi siyang nagbibigay ng liwanag sa iba habang siya ay nauubos. Lagi siyang nagliliyab para magbigay init kay Hangin, hanggang sa maging abo siya. Pero mali pala siya. Ang araw ay hindi nauubos. Ang araw ay lumulubog lang para magpahinga. Pero sisikat at sisikat itong muli kinabukasan. Mas matapang, mas maliwanag. Natutunan niyang ang pagmamahal ay hindi dapat nakakaubos. Ang tamang pagmamahal ay nagpapayabong. At bago mo mahalin ang ibang tao, kailangan mo munang mahalin ang babaeng nakikita mo sa salamin. Inayos ni Sinag ang kanyang buhok na nililipad ng hangin. Wala na si Hangin sa buhay niya. Pero ang hangin ng dagat, ito ang hangin na gusto niya. Sariwa, hindi nakakasakal. Tumingin siya sa orasan. Oras na para sa ribbon cutting ng bagong livelihood center. Naglakad siya pabalik sa loob ng kwarto. Huminto siya sandali sa harap ng full-length mirror. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Ang mga mata na dati ay laging mugto, ngayon ay nagniningning na. Ikaw si Sinag Valderrama. Bulong niya sa sarili. At hindi mo kailangan ng kahit sino para kuminang. Ngumiti siya. Isang totoo at wagas ng ngiti. Lumabas siya ng kwarto, bumaba ng hagdan, at sinalubong ang kanyang bagong pamilya. Ang mga babaeng handang bumangon at harapin ang bagong umaga. Ang gabi ay tapos na. Ito na ang kanyang bagong Sinag. At dito tuluyang nagwawakas ang kwento ng pagbangon, pagpapalaya, at panibagong simula sa buhay ni Sinag at Hangin. Isang taos-pusong pasasalamat ang nais kong ipaabot sa inyo,
aming mga minamahal na tagapakinig dahil sa hindi ninyo pagbitaw mula sa unang kabanata hanggang sa huling sandali. Habang isinusulat ko ang bawat linya ng kwentong ito, ramdam ko ang bigat ng bawat luha ni Sinag, pero mas naramdaman ko ang init ng kanyang tagumpay noong natutunan niyang mahalin muli ang kanyang sarili. Nais kong maging paalala ang kwentong ito na sa kabila ng sakit at pagtataksil, laging may kakayahan ang puso na maghilom at magsimulang muli. Ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat nakakaubos at ang pinakamataas na uri ng pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa mga bagay na hindi na nakabubuti sa atin. Sana ay may naiwan kaming aral at pag-asa sa inyong mga puso. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin, kaya huwag kayong mahiyang ibahagi ang inyong nararamdaman sa ating comment section dahil kayo ang inspirasyon ko sa bawat kwentong aking binubuo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, manatili kayong matatag at laging piliin ang maging mabuti.